Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 877 hanggang 83. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi kailanman naisip ni Jerry na ang ganoong mahalagang bagay ay basta-basta lang nahawakan ng kanyang alagad. Kung alam niya noon pa man na sina Alvin at Dindo ay dumanas ng gayong kahihiyan bago gumawa ng hakbang, talagang hindi siya gagawa ng aksyon dahil hindi niya lubos na mabigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Tumingin si Jerry kay Chendong habang nagsasalita siya sa mahinang boses, at ang kanyang ekspresyon ay hindi magandang tingnan sa sukdulan. Nanatiling tahimik si Chendong. Natural na imposible para sa kanya na sabihin sa Jerry ang lahat ng ito dahil alam niya na kapag nagawa na niya, pagkatapos ay sa karakter ng kanyang amo, magiging imposible para sa kanyang amo na gumawa ng hakbang laban kina Alvin at Dindo. Ngunit hindi niya akalain na noong papatayin na nina Alvin at Dindo ng kanyang Panginoon, ang mga disipulong iyon ng Woodpeak ay dumating sa isang mabigat na hanay upang manggulo at pigilan ang kanyang amo. Sa isang laban, laging nasa tama ang nagwagi. Ito ang larawan sa puso ni Chendong. Ngunit hindi rin nag-alala si Chendong. Kahit na medyo lumayo na siya sa bagay na ito, ngunit ang 2 taong nababahala, sina Alvin at Dindo, ay maayos naman. Sa ganang kanya, hindi ito aabot sa lawak na kailangan niyang pagbayaran ang kanyang buhay. Bukod dito, ang Woodpeak ay higit na nangangailangan ng mga tao ngayon. Bilang isang natatanging talento sa nakababatang henerasyon ng Woodpeak, naniwala siya na kahit sina Lanzo at Ken ay wala talagang gagawin sa kanya. Kapag may nangyari sa kanya, magiging kawalan ito sa buong Woodpeak. Kaya wala siyang kinatatakutan. Matapos ang paulit-ulit na pagpapahiya kina Alvin at Dindo nina Consi at Chendong, hindi na nakayanan ng dalawa at sinampal ng bawat isa sa kanila si Chendong. Pagkaraan, si Consi ay nasugatan ng husto at nabaldado ang kanyang kultibasyon. Nagpatuloy si Conrad sa pagsasalita tungkol sa eksena sa oras na iyon. Sa oras na iyon, kahit na ang kultibasyon ni Consi ay baldado, ngunit kung may nagligtas sa kanya, hindi siya bumagsak sa kanyang kamatayan. Humingi ng tulong si Consi kay Chendong, ngunit hindi man lang siya tinitigan ni Chendong bago umalis nang hindi siya iniligtas. Ang nakapaligid na pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay sabay-sabay na tumango, at sumang-ayon sila sa sinabi ni Conrad. Sampal. Isang malinaw na tunog ng sampal ang umalangaw-ngaw, at iginuhit nito ang mga tingin ng lahat. Binigyan ni Jerry si Chendong ng isang sampal sa ilalim ng kanyang matinding galit, at tumama siya ng napakalakas na naging dahilan upang mapatagilid ang ulo ni Chendong bago iluwa ang isang subo ng mga nabasag na ngipin. Hindi lang iyon, ang isang bahagi ng mukha ni Chendong ay ganap na namamaga, na nagdulot sa kanya na tila may kalahating ulo ng baboy sa kanya. Maria! Guru, ikaw! Si Chendong ay natigilan, ganap na natigilan. Ito ang unang pagkakataon na nagalit ang kanyang amo sa kanyang harapan at ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kanyang amo, dahilan upang hindi niya ito matanggap ng ilang sandali. Mga munting kasama, ang katotohanan ng bagay na ito ay naihayag na ngayon, at si Jerry at ang kanyang disipulo ay nagdusa ng aral na nararapat sa kanila. Paano kung tapusin ang bagay na ganito? Matapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, malamig at walang pakialam na sulyap ni Lanzo kina Jerry at Chendong, at pagkatapos ay tumingin siya kina Alvin at Dindo bago nagtanong ng kanilang opinyon. Ang aral na nararapat sa kanila. Ngumisi si Alvin. Ang kaunting pinsalang ito lamang ay ang aral na nararapat sa kanila. Imposible. Umiling si Dindo, at pagkatapos ay determinado siyang nagsalita. Hehe. Itong elder he was very amazing kanina. Sabi niya ako at si Alvin ay walang qualifications para maging Woodpeak disciples. Dahil ganito, ako at si Alvin ay walang dahilan para manatili sa Woodpeak. Walang pakialam na sumulyap si Dindo kay Jerry habang tumatawa ito. Sa sandaling sinabi ito ni Dindo, hindi lang ang mga ekspresyon ni Lanzo, Ken, at Conrad ang nagbago, maging ang mga ekspresyon ng nakapalibot na pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay naging ganap na malungkot. Sa loob ng ilang sandali, ang karamihan ng mga disipulo ng Woodpeak ay galit na tumingin kay Jerry.
Saganang kanila, kung hindi dahil sa mga salitang sinabi ni Jerry kanina, bakit may balak na umalis sina Alvin at Dindo sa Woodpeak? Huwag kayong mag-alala mga elder, kahit ako at si Dindo ay umalis sa Woodpeak, hindi tayo pupunta sa Water Peak, Fire Peak, o Earth Peak. Pupunta tayo sa Gold Peak. Sa palagay ko ay hindi tayo tatanggihan ng Gold Peak. Sinulyapan ni Alvin sina Ken at Lanzo bago nagsalita ng walang pakialam. Samantala, si Jerry ay malamig na umungol at sinabing may pang-aalipusta, kayong mga bata ay labis ninyong pinahahalagahan ang inyong kakayahan. Ang pangyayari noon ay kasalanan nga ng aking disipulo, ngunit sinabi na ni Elder Yang na ang usapin ay maaaring magtapos dito. Ngunit kayong dalawa ay naglalakas loob pa rin na kumuha ng 1 milya kapag binigyan ng 1 pulgada. Nagawa lang ninyong pilayin si Kansi na may lakas na katumbas ni Chendong habang sama-samang umaatake sa kanya, gaano ba kayo kalakas sa tingin ninyong dalawa? Sa tingin ba ninyong dalawa ay napakahalaga ninyo sa Woodpeak? Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Jerry kina Alvin at Dindo na may titig na puno ng pang-aalipusta. Ha. Hindi napigilan ni Alvin ang tumawa nang marinig ang Jerry, at pagkatapos ay tumingin siya kina Lanzo at Ken bago nagkibit-balikat ng walang pakialam. Elder, pareho na kayong nakakita. Dahil hindi ako tinatanggap ng Woodpeak at si Dindo, natural na hindi tayo mananatili dito ng walang kahihiyan. Alvin, kukunin muna natin si Little Nancy bago umalis sa Woodpeak. Ayokong manatili sa lugar na ito ng isa pang sandali. Sabi ni Dindo. Sige. Sumang-ayon kaagad si Alvin. Ang mga ekspresyon ni Lanzo at Ken ay nagdilim habang sila ay galit na nakatingin kay Jerry ng sabay-sabay, at ang kanilang mga titig na mabangis na parang mga talim ay walang ibang hinihiling kundi ang paghiwa-hiwalayan ng Jerry. Ngayon ay naunawaan na nila sa wakas. Ang Jerry ay lubos na walang kaalaman tungkol sa tunay na lakas ni Alvin at Dindo at naisip nilang dalawa na kailangang magsanib puwersa bago halos hindi matalo si Kansi na nagtataglay ng lakas na katulad ni Chendong. Alvin, Dindo. Maghintay sandali. Sa sandaling ito, tinawag ni Conrad sina Alvin at Dindo. Conrad, manatili man ako sa Woodpeak o hindi, magiging kaibigan kita magpakailanman. Bahagyang ngumiti si Alvin. Ako din. Nagsalita rin si Dindo. Alvin, Dindo, pareho kayong maghintay sandali. Sandali lang, okay. Ang tono ni Conrad ay naglalaman ng bakas ng nagsusumamong tono. Nagkatinginan sina Alvin at Dindo, at pagkatapos ay tumango sila kay Conrad bilang pagsang-ayon pagkatapos na magkasundo. Nakahinga ng maluwag si Conrad nang makita niya ito, at sa parehong oras, tumingin siya kay Jerry na nakatayo sa di kalayuan at nagtanong sa mahinang boses. Elder Jerry, sinabi mo na nagawa lang nina Alvin at Dindo na talunin si Kansi sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Sa ganang akin, nakakatawang biro lang iyon. Ha! Natigilan muna si Jerry nang marinig niya si Conrad, at pagkatapos ay sumimangot siya. Hindi kaya totoo. Ito ay isang bagay na personal na sinabi sa kanya ng kanyang disipulo, si Chendong, kaya maaaring may peking bagay tungkol dito. Marahil ito ay isang bagay na sinabi sa iyo ni Chendong, tama ba? Mukhang talagang kinasusuklaman ni Chendong sina Alvin at Dindo sa kaibuturan. Para sa kapakanan ng kanyang sariling pagnanasa, ganap niyang binaliwala ang kinabukasan ng Woodpeak. Matapos niyang makita ang reaksyon ni Jerry, napakadaling nahulaan ni Conrad ang ilang bagay, at nataman niya ang ulo. Kinabukasan ng Woodpeak. Nagdilim ang mukha ni Jerry nang marinig niya ito, pagkatapos ay nagpakita ang kanyang mga mata ng hindi paniniwala habang nakatingin kay Alvin at Dindo, at ang kanyang puso ay nanginag. Pwede ba? Nakaya nilang pilayin si Kansi sa one-on-one battle. Ano? Hindi talaga sinabi ni Chendong kay Elder He na pinigilan ni Dindo si Kansi sa isang galaw, at napilayan niya si Dantian ni Kansi sa pangalawang hakbang. Naintindihan ni Dindo ang konsepto ng daigdig, at kahit na lumaban siya sa himpapawid at hindi kumuha ng tulong mula sa enerhiya ng lupa. Nang umatake siya habang hindi gumagamit ng spirit weapon, nakuha pa rin niya ang enerhiya ng langit at ng lupa para i-condense ang 130 sinaunang Horned Dragon silhouette. Hindi rin masama si Alvin. Siya ay nasa murang edad, ngunit mayroon ng lakas na higit pa kay senior brother Conrad at Chendong.
Mukhang medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Elder He. Mukhang hindi talaga sinabi ni Chendong sa kanya ang tungkol sa totoong lakas ni Dindo at Alvin. Talagang makasarili si Chendong. Para sa kapakanan ng kanyang makasariling pagnanasa, wala siyang pag-aalinlangan para sirain ang kinabukasan ng ating Woodpeak. Ang karamihan ng mga disipulo ng Woodpeak ay masiglang nag-usap, at sa huli, hindi nila maiwasang mapatingin sa galit kay Chendong. Sampal. Isa pang matunog na sampal ang umalangaw-ngaw, binigyan ni Jerry si Chendong ng isa pang sampal, na naging dahilan upang mamaga ang kabilang bahagi ng mukha ni Chendong at maging isang ganap na ulo ng baboy. Sa isang araw, 2 beses pinalo si Chendong sa ulo ng baboy. Bastard! Kinulong mo ako para ipagkanulo ang Woodpeak. Kasalukuyang si Jerry ay parang isang galit na tigre na walang ibang hinahangad kundi ang ibuka ang dagwang bibig nito at lamunin si Chendong, ngunit hindi ito nagawa sa huli. Hindi humingi ng tawad si Chendong, at nagpatuloy siya sa pananatili ng katahimikan. Alam niyang ang katahimikan ang pinakamagandang proteksyon sa sandaling ito. Alvin, Dindo. Maya-maya, huminga ng malalim si Jerry at tumingin kina Alvin at Dindo bago yumuko sa kanila. I apologize for the words I said earlier. No matter what, I hope that both of you can stay in the Woodpeak. Ang Woodpeak ay hindi makatiis na ilagay sa isang estado ng kaguluhan muli. Ang Woodpeak ay nangangailangan ng mga taong katulad ninyong dalawa upang lumikha ng isang hinaharap para dito, at ang mga disipulo ng Woodpeak ay nangangailangan ng mga taong katulad ninyong dalawa na tumayo para sa kanila at pahintulutan silang lumakad ng nakataas ang kanilang mga ulo. Ang mga salita ni Jerry ay binigkas ng may labis na katapatan. Mula nang malaman niya ang tungkol sa lakas ni Alvin at Dindo, tila siya ay naging ibang tao, at siya ay naging isang tao na inuuna ang Woodpeak bago ang anumang bagay. Malamig na umungol si Alvin at hindi pinansin si Jerry. Sa palagay mo ba ay malulutas ng ilang salita ng paghingi ng tawad ang ginawa mo at ng iyong disipulo sa amin ni Alvin? Kung ito ay talagang napakasimple, kung gayon ang lahat ay maaaring huminto sa paglilinang, at mas mabuti para sa atin na pilayin ang ating sariling mga paglilinang. Ngumisi si Dindo. Hanggat pareho kayong payag na manatili sa Woodpeak, kung gayon papayag ako sa anumang bagay. Nagsalita si Jerry na may tame time na ekspresyon. Sigurado ka ba? Lalong lumamig ang malamig na ngiti sa mukha ni Dindo. Oo. Tumango si Jerry. All right. Since you agreed so readily, I won't be beat around the bush with you. Hanggat handa kang sumang-ayon sa dalawa sa mga hinihingi ko, then I can continue staying at the Woodpeak. At saka, ginagarantiya ko na hindi ako sasali sa alinman sa 4 na peak. Mabagal na nagsalita si Dindo. Ano naman sa kanya? Tumingin si Jerry kay Alvin. Hindi ako makakagawa ng desisyon para sa kanya. Umiling si Dindo. Dindo, ano ang mga hinihingi mo? Medyo na-curious si Alvin habang nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi nagtagal, nakakuha si Alvin ng tugon mula kay Dindo at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, at pagkatapos ay sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission na may bahagyang pagtataka. Dindo, walang awa ka talaga. Hehe. Sino ba kasing nagtanong sa kanila para masaktan ako? Lalo na yung matandang yon, muntik na niya akong patayin kanina. Nang maalala niya ang eksena noon, hindi mapigilan ni Dindo na makaramdam ng bahagyang takot sa kanyang puso. Hanggat sumasang-ayon ka sa dalawang kahilingan ni Dindo, maaari akong manatili sa Woodpeak kasama si Dindo. At saka, hindi rin ako sasali sa alinman sa 4 na peak. Bumaba ang tingin ni Alvin kay Jerry na nakatitig sa kanya bago nagsalita ng walang pakialam. Nagningning ang mga mata ni Jerry nang marinig niya ito, at nagmamadali siyang tumingin kay Dindo bago nagtanong ng mapilit. Ano ang iyong mga hinihingi? Pakisabi ang mga ito. Sa kasalukuyan, tuluyan nang nawala ang Jerry sa kanyang matayog na ugali na mayroon siya noong kaharap sina Dindo at Alvin kanina. 878 ang ikalawang demand. Tagasalin, Crazy Tulanzurator Editor, Jake. Ang unang kahilingan ikaw, lumpo ang iyong sariling paglilinang. Sa sandaling magsalita si Dindo, ito ay parang isang pangyayaring nanginginig sa langit na naging sanhi ng pagkabigla ng mga ekspresyon ng lahat maliban kay Alvin.
Hindi nila naisip na si Dindo ay talagang iniharap sa isang walang katotohanan na kahilingan. Hinihiling sa isang elder ng Woodpeak na pilayin ang kanyang sariling paglilinang. Hindi ba biro ito? Ano? Ayaw mo? Hindi napigilan ni Alvin na tumawa ng malamig nang makita niya ang ekspresyon ni Jerry na naging malungkot. Huwag mong kakalimutan na kami ni Dindo ay muntik nang mapatay mo. Ngayon, hindi na ang buhay mo ang hinihiling namin, at ang paglilinang mo lang. Maituturing na kaming benevolent sa iyo. Ang nakapaligid na pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay hindi nakaimik nang marinig nila si Alvin. Kahit ito ay matatawag na benevolent. Si Jerry ay isang elder ng Woodpeak, isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage. Ang kanyang paglilinang ay nakuha lamang mula sa pagranas ng higit sa kalahati ng kanyang buhay ng paglilinang at pag-iipon. Sa sandaling siya ay baldado, pagkatapos ay maaari nilang isipin na ang buhay ni Jerry ay magiging mas miserable kaysa kamatayan. Alvin, huwag masyadong lumayo. Si Chendong na palaging nananatiling tahimik sa wakas ay hindi napigil ang sumigaw sa malungkot na boses. Chendong, isara mo ang mabaho mong bibig. Hindi mo ito dapat magsalita ngayon. Maniwala ka man o hindi, aalis kami ni Dindo sa Woodpeak ngayon kung maglakas loob kang magsalita ng isa pang salita. Si Alvin ay malamig at walang pakialam na tumingin kay Chendong habang nagsasalita ito sa mahinang boses. Ang intensyon ni Alvin ay ang intensyon ko. Nagsalita si Dindo bilang suporta. Unfilial disciple, shut your mouth. Sumubsob ang mukha ni Jerry at nagalit. Kung maglakas loob kang magsalita ng isa pang salita, ako, ang iyong guro, ay tatapusin ang iyong buhay sa aking sariling 2 kamay. Hindi magandang tingnan ang mukha ni Chendong, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita ng isa pang salita. Siya ay lubos na pamilyar sa ugali ng kanyang Panginoon, at alam niya na ang kanyang Panginoon ay isang tao sa kanyang salita. Munting tao. Tumingin si Lanzo kina Alvin at Dindo habang nakakunot ang noo niya. Maaari ba ninyong dalawa itong baguhin sa ibang demand? Elder siya ay isang haligi ng suporta ng ating Woodpeak kung tutuusin, kayong dalawa. Elder Yang, hindi namin siya pinipilit na pilayin ang sarili niyang cultivation. Tahimik na pinutol ni Alvin si Lanzo at walang pakialam na nagsalita. Mabuti naman. Hindi nagalit si Lanzo dahil pinutol siya ni Alvin, at sa halip ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit kung hindi niya matugunan ang aming kahilingan, pagkatapos ay aalis kami kaagad sa Woodpeak. Natapos ni Alvin ang kanyang pangungusap. Sa ilang sandali, ang mukha ni Lanzo ay naging malungkot. Hindi niya akalain na magiging napakatigas ng ulo ni na Alvin at Dindo, at tila hindi nila hahayaan ang bagay na ito maliban kung ang kultibasyon ni Jerry ay baldado. Ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan niya. Ayon sa sinabi ni Alvin kanina, halos mamatay sila sa kamay ni Jerry. Kung inilagay niya ang kanyang sarili sa kanilang mga posisyon, kung gayon ang isang kahilingan na tulad nito ay hindi masyadong malayo. Ang kasalukuyang paraan ng pag-iisip ni Lanzo ay tiyak na paraan ng pag-iisip ng nakapaligid na pulutong ng mga alagad ng Woodpeak. Matapos silang mabigle sa kahilingan na iniharap ni Dindo, naalala nila ang nangyari kanina sa unang posibleng sandali, at nagkaunawaan sila. Kung tatayo sila sa lugar ni Dindo, gagawa sila ng katulad na desisyon. Dindo, mukhang itong elder na hindi niya kayang magdesisyon. Umalis na tayo. Sinulyapan ni Alvin si Jerry na walang katiyakang nagbago ang ekspresyon bago umiling, at pagkatapos ay tinawag niya si Dindo at balak niyang umalis. Maghintay. Nang magplanong umalis sina Alvin at Dindo, sa wakas ay nagsalita si Jerry, at tila siya ay tumanda kaagad ng ilang taon. At the bottom of it all, kahit na ang insidente ngayon ay dulot nitong unfilial disciple kong ito, I can't absolve myself from blame. So, I apologize to the both of you once again. Yumuko muli si Jerry kina Alvin at Dindo, ngunit malamig at walang pakialam lamang silang tumingin sa kanya. Bang! Sa sandaling ito, si Jerry ay tumama na parang isang kidlat na tumama sa kanyang dantian gamit ang kanyang palad. Whoosh! Sa susunod na sandali, ang malawak na origin energy na halos naging likido ay tumakas mula sa dantian ni Jerry bago umahan sa kalangitan sa isang kisap mata bago naglaho.
Tulad ng para sa Jerry mismo, ang kanyang mukha ay namumutla habang siya ay bumulusok pababa mula sa langit. Kung wala ang kanyang paglilinang, nawalan na siya ng kakayahang magpatuloy sa paglipad. Ang lahat ng ito ay nangyari lamang sa isang kisap mata, at ito ay mabilis hanggang sa punto na karamihan sa mga taong naruroon sa eksena ay hindi nakapag-react dito. Sayang. Napabuntong hininga si Lanzo. Sa pagtataas ng kanyang kamay, isang walang hugis na puwersa ang lumabas upang hawakan si Jerry na nawala sa kanyang kultibasyon at iniligtas si Jerry mula sa pagkahulog sa kanyang kamatayan. Ikaw, dalhin mo si Elder He para magpahinga. Tumingin si Lanzo sa isang alagad ng Woodpeak. Oo, Kuya Yang. Magalang na sumagot ang Woodpeak na disipulo na pinili ni Lanzo bago umalis habang isinama si Jerry. Samantala, ang lahat kabilang sina Alvin at Dindo ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat ng sunod-sunod, ngunit ang kanilang mga mukha ay natatakpan sa pagkabigla. Halatang hindi nila inaasahan na gagawin talaga ito ni Jerry. Ang Jerry na ito ay isang taong naglakas loob na managot sa sarili niyang mga aksyon. Pinilya niya ang kanyang paglilinang sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage nang ganoon na lang ng walang kaunting pag-aalinlangan. Aaminin ko, siya ay isang kwalipikadong elder ng Woodpeak. Ang puot sa mga mata ni Alvin ay naglaho at napalitan ng paghanga. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng Woodpeak, isang martial artist sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage ay handang pilayin ang kanyang sariling paglilinang. Ang pagkilos na ito lamang ay nakakuha na ng kanyang paggalang. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang paghatol ay masyadong masama, at kinuha niya ang isang makasariling disipulo na Samire sa kanyang buong buhay. Kumikislap ang mga mata ni Dindo habang dahan-dahan siyang nagsalita. Guru. Sa sandaling ito, si Chendong na nakatayo sa di kalayuan ay sumigaw ng malungkot, at pagkatapos ay sumilip siya upang mabilis na humabol patungo sa direksyon kung saan iniwan ni Jerry. Gusto mo bang umalis? Sa sandaling lumipat si Chendong, si Dindo na palaging nakabantay sa kanya ay humabol, at sa paglilinang ni Dindo, hinabol niya si Chendong at pinigilan siya sa isang kisap mata. Lungkot ang mukha ni Chendong nang makita niyang lumitaw si Dindo sa kanyang harapan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lanzo. Elder Yang, ang aking amo ay matanda na, at ngayon ang kanyang paglilinang ay napilayan pa nga. Gusto ko siyang alagaan. Sa sandaling ito, nilalaro ni Chendong ang affection card. Malinaw niyang alam na pagkatapos na lumpoy ng kanyang amo ang kanyang sarili upang matugunan ang unang kahilingan ni Dindo, tiyak na gagawa ng pangalawang kahilingan si Dindo. Hindi na niya kailangan panghulaan bago malaman na ang pangalawang demand ay may kaugnayan sa kanya. Kaya gusto niyang mabilis na umalis, dahil dito siya tatamaan ng gulo. Ngunit sa kasamaang palad, kagalo lang niya nang pigilan siya ni Dindo. Malamig na ungol ni Lanzo nang marinig niya si Chendong, at ang kanyang mga mata na puno ng karunungan ay nakatitig kay Chendong at tila nakikita nito ang lahat. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Paano ang isang makasariling taong tulad mo ay talagang nag-aalala kay Elder He? Mga bata, ano ang iyong pangalawang kahilingan? Sumulyap silang Ying kay Dindo bago tumingin kay Alvin. Alvin, gawin mo. Humalaklak si Dindo habang kinakausap niya si Alvin. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Chendong na para bang siya ay isang mangangaso na nakatitig sa kanyang biktima. Ang pangalawang hiling namin ni Dindo ay napakasimple. Maaring piliin ni Chendong ang alinman sa atin na sasailalim sa labanan sa buhay at kamatayan. Kung kaya niyang mabuhay sa loob ng 3 paghinga, hahayaan natin ang nakaraan at manatili sa Woodpeak. Kahit na pinatay siya ng taong kasama natin na pipiliin niya sa loob ng 3 paghinga, mananatili tayo sa Woodpeak, at kakatawanin natin ang Woodpeak para lumahok sa labanan ng 5 peaks at magdadala ng karangalan sa Woodpeak. Ang mga salita ni Alvin ay binibigkas ng malinaw at determinado. Whoosh! Ang mga salita ni Alvin ay parang isang bato na nagdulot ng libu-libong alon, at naging sanhi ito ng mga nakapaligid na pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak na hindi mapigil ang magkagulo. Ang oras ng 3 paghinga. Hindi ba nila masyadong minamaliit si Chendong? Kung lalabanan ni Chendong si Dindo, marahil ay hindi na niya kayang tumagal ng 3 paghinga. Ngunit ngayon, pinahihintulutan si Chendong na pumili ng isa sa kanila upang isakatuparan ang pakikipaglaban sa buhay at kamatayan.
Sa ganitong paraan, napakaraming variable. Kung pipiliin ni Chendong si Alvin, sa palagay ko ay makakatagal siya sa oras ng 3 paghinga. Sa ilang sandali, naisip ng karamihan sa mga disipulo ng Woodpeak na sina Alvin at Dindo ay may intensyon na palayain si Chendong. Tanging sina Lanzo, Ken, at Conrad na nakakaalam ng lakas ni Alvin ay malinaw na nakakaalam na ang lakas ni Alvin ay higit na nalampasan si Dindo, at kung gusto niyang patayin si Chendong, malamang nagagamit siya ng mas kaunti sa isang hininga ng oras. Sige. Pumayag ako sa hiling mo. Matapos niyang marinig ang pangalawang kahilingan na isiniwalat ni Alvin, ang ekspresyon ni Chendong na walang katiyakang nagbago ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumang-ayon dito sa huli. Kuya Yang, sana ay makapagpatoto ka sa kasunduan sa pagitan natin. Tumingin si Chendong kay Lanzo, at nagsalita siya na parang takot na babalikan nina Alvin at Dindo ang kanilang mga salita. Maaari kang pumili ng sino man sa kanila na sasailalim sa pakikipaglaban sa buhay at kamatayan. Hanggat kaya mong tumagal ng 3 paghinga, ginagarantiyahan ko ang iyong kaligtasan. Hindi tumanggi si Lanzo at pumayag. Siyempre, alam niyang hindi kailangan ang mga salitang ito dahil imposible para kay Chendong na tumagal ng 3 paghinga sa kamay nina Alvin at Dindo. Isang ihip ng hangin ang dumaan ng dahan-dahan, at naglalaman ito ng mga hibla ng lamig sa loob nito. Sa itaas ng kalangitan, ang karamihan ng mga disipulo ng Woodpeak ay nakatingin kay Chendong ng may konsentrasyon. Kahit na sila ay nakahanda sa pag-iisip at nahulaan na tiyak na pipiliin ni Chendong si Alvin, ngunit nakaramdam pa rin sila ng bahagyang pag-asa kapag si Chendong ay pipili na. Alvin. Gaya ng iniisip ng karamihan sa mga disipulo ng Woodpeak, ang tingin ni Chendong ay nakalock kay Alvin habang kinukuha niya si Alvin bilang mahinang kawing. Si Dindo ay nagsiwalat ng isang ngiti na para bang nagtagumpay ang isang plano niya nang marinig niyang pinili ni Chendong si Alvin. Talagang naglakas loob si Chendong na hamanin si Alvin. Talagang nililigawan niya si kamatayan. Sa kasalukuyan, tila nakalimutan na ni Dindo na kahit na hindi pinili ni Chendong si Alvin at pinili siya, hindi rin makakatakas si Chendong sa kapalaran ng kamatayan. Pagkaraan ng maikli sandali, tumayo silang dalawa sa paghaharap habang napapaligiran ng pulutong ng mga alagad ng Woodpeak. Alvin, Chendong. Tumayo si Chendong sa himpapawid at binawi ang kanyang spirit weapon, isang grade 3 spirit sword na may umaagos na mga ilaw sa paligid nito, sa unang posibleng sandali, at tila naghahanap siya ng seguridad mula sa paggawa nito. Sa kasalukuyan, nakatitig siya kay Alvin. Maging ang kanyang paghinga ay nagmamadali nang magsimulang lumabas ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, at siya ay labis na nabalisa. Sa kabilang banda, si Alvin ay tahimik na nakatayo sa lugar at nanatiling hindi gumagalaw na parang bundok. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya tinitingnan si Chendong sa mata, at siya na may kawalan ng pag-iisip ay tila hindi siya dumaranas ng isang buhay at kamatayan na labanan sa maliit at tila siya ay nangangarap ng gising. Kahihiyan. Hindi nakukubli na kahihiyan. Ang ugali ni Alvin ay naging sanhi ng pagtaas ng galit ni Chendong, at bahagyang kinuyam niya ang grade 3 spirit sword sa kanyang kamay at handang kumilos anumang oras. Ngayon, ang mga disipulong Woodpeak na sina Alvin at Chendong ay sasailalim sa isang buhay at kamatayan na labanan. Hindi itutuloy ng sekta ang bagay kung sino man sa kanila ang mamatay. Lahat ng mga disipulo ng Woodpeak na naruroon ay mga saksi. Ang boses ni Lanzo ay parang kampana habang kumalat ito. Simulan na. 879. Sa sandaling matapos magsalita ni Lanzo, kumilos si Chendong dahil pinili niyang mag-strike muna para makuha ang kalamangan. Swish! Ang katawan ni Chendong ay parang swimming dragon na bumaril patungo kay Alvin, at ang grade 3 na spirit sword sa kanyang kamay ay palm unit sa kalangitan at nagbuga ng alon ng tumatagos sa tainga na espada na umuungol. Swimming Dragon Sword Technique. Nang humampis si Chendong gamit ang kanyang espada, ang espada sa kanyang kamay ay tila walang kamali-mali na pinagsama sa kanyang katawan, at kung sinabi na ang kanyang katawan ay parang katawan ng isang dragon, kung gayon ang espada sa kanyang kamay ay ang kuko ng dragon. Ang matalim na kuko ng dragon ay palm unit sa kalangitan ng hindi nagpipigil kahit kay titing habang ito ay kumakalat kay Alvin. Nang harapin ang sword strike ni Chendong na papalapit ng may panganib, tamad na iniunat ni Alvin ang kanyang katawan bago humikab.
Ang nakapaligid na pulutong ng mga alagad ng Woodpeak ay hindi nakaimik nang makita nila ang eksenang ito. Marahil ang lakas ni Chendong ay mas mababa kaysa kay Alvin, ngunit hindi ito gaanong mababa. Sa ganang kanila, si Alvin ay sobrang kumpiyansa at malamang na matatalo. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay hindi pa nag-withdraw ng isang spirit weapon ngayon. Whoosh! Nang si Chendong ay kumikislap patungo kay Alvin gamit ang kanyang espada, 140 sinaunang sungay na mga silhwete ng dragon ang nagsilabasan na may kahangahangang asal na bumubulusok sa kalangitan na parang bahaghari, at itinaas nila ang kanilang mga kuko at inilabas ang kanilang mga pangil habang sila ay sumusugod kay Alvin. Libo-libong ilusyon. Nang makita niyang malapit nang dumating si Chendong, ang espiritual na lakas ni Alvin na nag-iipon ng lakas noon pa man ay pumasok sa tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at direkta niyang isinagawa ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa. Isang ilusyon na espasyo ang lumitaw na bumalot sa isang lugar na ilang 10 metro sa paligid ng Alvin. Samantala, si Chendong ay nagkataon na nasa loob ng lugar na binalot ng ilusyonaryong espasyo. Ipoipo. Si Alvin ay sumilip sa gilid ng humarap sa sword strike ni Chendong na papalapit ng may pananakot. Kasunod nito, ang nakamasid na pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay nabigla hanggang sa ang kanilang mga mata ay nakadilat, at ang ilan sa kanila ay nakanganga sa pagkamangha at hindi na nakabawi mula dito sa loob ng mahabang panahon. Ang lahat ng ito ay dahil nakakita sila ng eksenang hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Malinaw nilang nakita iyon nang sumiksik si Alvin sa gilid sa bilis na kahit ang kanilang mga mata ay mahuhuli. Si Chendong na lohikal na nagsasalita ay nagtataglay ng lakas na higit pa sa kanila ay sa halip ay tila hindi niya ito napansin, at siya at ang kanyang espada ay patuloy na tumusok patungo sa lugar na kinaroroonan ni Alvin kanina. Ang kanyang mabangis na tingin ay tumitig sa langit sa kanyang harapan mula sa simula hanggang sa huli, at parang nandoon pa rin si Alvin. Anong ginagawa ni Chendong? Bulag ba siya? Hindi ba niya nakitang umiwas na si Alvin sa gilid? Kung hindi siya titigil sa pagsulong, ganap niyang ilalantad ang kanyang likod kay Alvin. Ang eksenang nasa harapan nila ay naging dahilan upang ang karamihan ng mga disipulo ng Woodpeak ay magkasabay na natigilan, at mahirap para sa kanila na maunawaan kung bakit si Chendong ay gagawa ng isang halatang pagkakamali. Iilan lang sa mga taong nakakaalam ng kakayahan ni Alvin ang nakakaalam kung bakit magiging ganito si Chendong. Hindi nagkamali si Chendong, at kahit nasasalita sa mga mata ni Chendong, hindi pa gumagalaw si Alvin mula sa simula hanggang sa huli, kaya humampis siya ng walang tigil. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang origin energy ay nagngangalit bago napalitan ng mga bug zone ng napakalamig na unos na pumulupot sa kamay ni Alvin, at pagkatapos ay walang tigil itong nagtagpo. Sa kalangitan sa itaas niya, ang kababalaghan ng langit at lupa ay unti-unting nag-condense sa anyo. Una ay mayroong 70 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na lumitaw. Kasunod nito, lumitaw ang isa pang 40 sinaunang horned dragon silhouette, at kabuoang 110 sinaunang horned dragon silhouette ang nakapulupot mula sa langit na parang sinasabi nila sa lahat ang tungkol sa lakas ni Alvin. Ikalimang antas ng Void Interpretation Stage. Pangatlong antas Intermediate Wind Concept. Tapos na siya. Tapos na si Chendong. Nang makita nila si Chendong ay hindi pa rin napapansin si Alvin, at ang kanyang tuloy-tuloy na paggalaw pasulong ay hindi nagbago habang tinutusok niya ang kanyang espada patungo sa kinaroroonan ni Alvin kanina. Maraming mga disipulo ng Woodpeak ang bumantong hininga. Swish! Sinira ni Chendong ang kanyang espada at dumaan kay Alvin, dahilan upang tuluyang tumambad ang kanyang likod sa harap ni Alvin. Ang palad ni Alvin na nakataas at nag-iipon ng puwersa ay biglang gumalaw habang nayuyugyog ang kalangitan, at sinamahan ito ng mga alon ng mapusok na pagsabog ng hangin habang ito ay mabangis na bumababa sa likod ni Chendong. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw habang si Chendong ay pinalipad sa paglipad ng hampas ng palad ni Alvin, at halos hindi niya napigilan ang sarili sa himpapawid matapos ang pagluwa ng ilang subo ng dugo ng paulit-ulit. Sino te? Nagmamadaling tumalikod si Chendong, at sa isang sulyap, napansin niya si Alvin na nakatayo roon, dahilan para hindi maiwasan ang kanyang ekspresyon ng matalim na gulat. Ikaw! Bakit ka nandito? Di ba? Di ba namatay ka na?
Si Chendong ay parang nakakita ng multo nang tumingin siya kay Alvin sa harapan niya. Kanina, ang espada sa kanyang kamay ay malinaw na ipinadala sa dibdib ni Alvin at pinatay si Alvin. Ngunit nang makaramdam siya ng labis na pananibik sa kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang malaking enerhiya na nagmula sa kanyang likuran at bumaba papunta sa kanya, na naging dahilan upang siya ay masugitan ng husto at sumabog na lumipad. Noong una, akala niya ay si Dindo ang hindi nasisiyahan matapos makita si Alvin na pinatay at naglunsad ng pag-atake sa kanya. Ngunit nang lumingon siya, napansin niya ang isang nakakatakot na bagay na ikinagulat niya. Si Alvin na dapat ay pinatay niya ay talagang nakatayong hindi nasaktan sa likuran niya, at ito ay medyo mahirap para sa kanya na tanggapin. Namatay na ako. Napangisi si Alvin nang humarap kay Chendong na nataranta. Sa tingin mo ba may kakayahan ang isang tulad mo na patayin ako? Kanina, ginamit niya ang kanyang soul skill, Thousand Illusions, para lituhin si Chendong at pinahintulutan si Chendong na patayin ang ilusyon niya na binuo sa loob ng ilusyon na espasyo dahil gusto niyang lumapit sa kanya si Chendong at ibigay ang kanyang buhay. Lahat ng nangyari pagkatapos noon ay nasa kontrol niya rin. Inalis niya ang kanyang soul skill, Thousand Illusion, pagkatapos niyang masaktan ng husto si Chendong at ihayag ang kanyang sarili sa mga mata ni Chendong. Kapag nakita ni Chendong na siya ay buhay, si Chendong ay natural na tila nakakita ng multo. Pagkatapos ng lahat, pinatay na ni Chendong ang ilusyon sa kanya sa ilusyon na espasyo, at si Chendong ay hindi alam ang pagkakaroon ng ilusyon na espasyo. Imposible. Paano ito naging posible? Paano maaaring mangyari ang ganoong bagay? Imposible. Imposible naman. Natigilan si Chendong habang walang tigil na umiling siya at bahagyang naghisteryo. May isa pang hininga ng oras. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Lanzo. Nagliwanag ang mga tingin ng nakapaligid na pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak, at pagkatapos ay tinitigan nila sina Chendong at Alvin dahil gusto nilang malaman kung makakapagpumilit pa ba si Chendong para sa huling hininga ng oras na ito. Kung kaya niyang tumagal sa huling hininga ng panahon, mabubuhay siya, at kung hindi, dito siya mamamatay. Tumakas ka. Ang boses ni Lanzo na pumasok sa tainga ni Chendong ay parang boses na nagpabilis sa kanyang kamatayan, na naging dahilan upang hindi siya manggahas na magambala at mag-isip ng kung ano-ano pa, at tanging ang pag-iisip na lamang na lumayo kay Alvin ang nananatili. Hanggat kaya niya itong huling hininga ng oras, mabubuhay siya. Kung tungkol sa kung ano paman, hindi siya mapakali, ni hindi siya naglakas loob na isipin iyon. Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa isip niya, mabuhay. Pero makakaligtas kaya siya? Nang mag-flash out ang figure ni Chendong na may balak na tumakas. Whoosh! Isang mabilis na kulay violet na figure ang lumitaw sa kanyang tagiliran na parang anino, at kinilabutan siya hanggang sa halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Hindi. Namutla ang mukha ni Chendong nang makita niya si Alvin na napakalapit, at kasabay ng malakas na pagsigaw niya, ang grade 3 na spirit sword sa kanyang kamay ay nanginginig bago ito tumusok patungo kay Alvin. Swish! Umalangaw-ngaw ang isang maliit na ulong ng espada nang bigla itong tumigil. Sa sumunod na sandali, malinaw na nakita ng lahat ng mga manunood na isang maliit na marka ng espada ang biglang lumitaw sa lalamunan ni Chendong. Pagkaraan ng maikling sandali, bumukas ang marka bago bumulwak ang nakakasilaw at nagniningning na dugo na parang walang halaga, at nadumisan nito ang buong katawan ni Chendong. Kasunod nito, ang mga tingin ni Chendong ay natarante nang ang kanyang kamay na humawak sa espada na tumusok patungo kay Alvin ay huminto sa kalagitnaan, at ang bilis nito ay bumagal habang ito ay kumikislap pasulong. Ang katawan ni Chendong na walang anumang palatandaan ng buhay sa isang kisap mata ay kumislap kasama nito. Bumagsak ang katawan ni Chendong, at nahulog ito sa bangin sa gilid ng Woodpeak sa maikling sandali, na naging sanhi upang maging isang tumpok ng putik. Nakakamatay na tahimik ang eksena. Ang pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay binawi ang kanilang mga tingin bago tahimik na tumingin sa kalapit na binata na nakadamit ng violet, at ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka. Mula sa hindi malamang panahon, lumitaw na ang isang 3 talampakang haba ng talam sa kamay ng binata na nakadamit ng violet. Ang maikling pag-ungol ng espada mula kanina ay tiyak na ibinuga mula nitong 3 talampakang haba ng talam sa kanyang kamay. Sining sa pagguhit ng espada.
Matapos gumalaw si Alvin na parang anino upang makarating sa tabi ni Chendong, iyon ang husay ng espada na ginamit niya sa paghiwa sa lalamunan ni Chendong sa isang hampas. Ang sword skill ay hindi mataas ang ranggo, gayunpaman, ito ay labis na nagdiin sa bilis. Ang pagpapakilo sa sword drawing arts gamit ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay naging dahilan upang ang bilis nito ay maging mas mabilis sa isang nakakagulat na antas. Hindi bababasa, sa mga taong naroroon, tanging sina Ken at Lanzo lamang ang nakakita nito ng malinaw. Kahit na si Dindo ay katulad ng isang martial artist sa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage tulad ni Alvin, hindi rin niya kayang mahuli ang liwanag ng espada na kumikislap saglit. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang Grade 3 Spirit Sword sa kanyang kamay ay inilagay sa kanyang spatial ring. Kasabay nito, ang halos 160 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon sa kalangitan ay nagkalat kasama nito at naglaho ng walang bakas sa isang kisap mata. Napakabilis ng welga na iyon ni Alvin. Oo. Mula sa simula hanggang sa huli, isang maikling ungol ng espada lang ang narinig ko. Nang mag-react ako sa nangyari, namatay na si Chendong. Ngunit ito rin ay dahil nasugatan na si Chendong. Kung hindi, baka hindi siya naabutan ni Alvin. Sa pagsasalita tungkol sa mga pinsala ni Chendong, hindi ko pa rin magawang ibalot ang aking ulo sa paligid nito. Bakit pa rin siya umabant ng walang tigil matapos umiwas si Alvin? At saka, inilantad niya ang kanyang likod kay Alvin. Ang pinakakakaibang bagay sa lahat ay matapos siyang masugitan ng husto ni Alvin, talagang sinabi niyang namatay na si Alvin nang lumingon siya para tingnan si Alvin. Ang kanyang pagnanais na maging Excel ay malamang na umusbong sa kanyang puso at naging dahilan ng kanyang paghalusinate. Sa paraang ito, lahat ay may katuturan. Inilantad niya ang kanyang likod kay Alvin dahil sa kanyang mga guni-guni. Ang pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay masiglang nag-usap, at ang nilalaman ng kanilang mga talakayan ay walang iba kundi ang eksena ng labanan nina Alvin at Chendong. Haha! Alvin, magandang gawa! Tawa ng tawa si Dindo pagkabalik ni Alvin, at itinaas niya ang kanyang hinlalaki kay Alvin. Idiot si Chendong. Naglakas loob talaga siyang pumili ng freak na katulad mo. Kung hindi ako, ikaw kaya ang pipiliin niya. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Dindo. Ang isang katulad mo ay malamang napapatayin siya sa isang galaw. Pinayagan ko man lang siyang mabuhay sa loob ng 2 paghinga. Sa di kalayuan, nagkatinginan sina Ken at Lanzo at napabuntong hininga. Natural na hindi sila bumantong hininga dahil sa pagkamatay ni Chendong, at sa halip ay dahil sa bagay na napilayan ni Jerry ang kanyang sariling paglilinang. Si Jerry ay isang elder ng Woodpeak, at pagkakaroon sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage. Ngunit ang pag-iral na tulad nito ay napilayan ang kanyang sariling paglilinang, at ito ay isang napakalaking kawalan sa Woodpeak. 880. Ang insidente ngayon ay sa wakas ay dumating sa isang conclusion. Ngunit ang balita ng elder ng Woodpeak, si Jerry, na napilayan ang kanyang sariling cultivation ay kumalat pa rin sa buong Woodpeak na may napakabilis na bilis at kumalat pa sa iba pang 4 na peak ng 5-element sect. Sa loob ng ilang panahon, halos lahat ng miyembro ng lahat ng 5 peak ay alam ang tungkol sa pangyayari kung saan ang 2 disipulo na kara-rating lang sa Woodpeak ay pinilit ang Jerry na pilayin ang kanyang sariling paglilinang. Si Alvin at Dindo ay ganap na sikat. Earth Peak. Kahit na ito ang pinakamababang peak sa 5 peak, ito ay kumpara lamang sa iba pang 4 na peak ng 5-element sect. Kung ihahambing ito sa alinmang bundok, kung gayon ang Earth Peak ay isang pag-iral na parang isang higanti sa gitna ng mga dwarf. Ang rurok ng Earth Peak ay tumusok diretso sa kalangitan, at kapag tiningnan mula sa malayo, ang isa ay lubos na hindi malinaw na makita kung ano ang nasa tuktok. Sa gilid ng bundok sa isang gilid ng tuktok ay isang maluwag na plataporma, at sa ibabaw ng plataporma ay nakatayo ang isang palasyo na sumasakop sa isang malawak na lugar. Ang lugar na ito ay ang Earth Peaks Conference Hall, at ang mga nakatataas sa Earth Peak ay karaniwang nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay dito. Peak Master. Isang matandang lalaki na pagod sa paglalakbay ang nakatayo sa conference hall, at magalang siyang yumuko habang nakatingin sa isang matandang nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa upuan sa ulo.
Nakasuot ng earth and yellow robe ang middle-aged Fatty, ang kanyang katawan ay parehong maikli at sobra sa timbang, at siya ay nasa 1.5 metro lamang ang taas. Elder Daemon, bakit ka bumalik? Ang short middle-aged Fatty ay ang Earth Peaks Master, si Gulliver Teller, at ang kanyang maliliit na mata na natatakpan na ng flab sa kanyang mukha ay nanliit upang maging isang linya, na naging dahilan upang siya ay magmukhang hindi nakakapinsala. Ang matandang nakatayo roon ay si Livius Daemon na nagmamadaling bumalik mula sa Settlement City at siyang namamahala sa lugar ng operasyon ng Earth Peak sa Settlement City. Peak Master, bumalik ako dahil may importante akong i-report. Magalang na nagsalita si Livius. Tungkol ba ito kay Lanzo ng Woodpeak na bumalik mula sa Settlement City? At iyong dalawang batang eksperto na kinuha ng Woodpeak? Walang pakialam na tanong ni Gulliver. Peak Master, ikaw. Alam mo lahat. Nagulat si Livius, at pagkatapos ay nagtanong siya na may naguguluhan na ekspresyon. Pero Peak Master, sabi mo dalawang batang eksperto. Ayon sa aking kaalaman, ang Woodpeak ay nag-recruit lamang ng isang batang eksperto na pambihira. Ang iyong impormasyon ay nahuhuli. Umiling si Gulliver. Nakakuha lang ako ng balita kalahating oras na ang nakalipas na ang dalawang bagong batang eksperto ng Woodpeak ay nagdulot ng matinding kaguluhan pagdating nila. Ha! Ang mga mata ni Livius ay kumislap at bahagyang na-curious. Pinatay nila ang isang magiging alagad ng Woodpeak na nagtataglay ng lakas na katumbas ni na Conrad at Chendong pagkarating nila sa Woodpeak. Ang magiging disipulong iyon ng Woodpeak ay ibinalik ni Jerry, sabi ni Gulliver. Agad na natigilan si Livius nang marinig niya ito. Kahit na alam niya na ang Woodpeak ay nag-recruit ng isang batang eksperto na madaling talunin si Conrad, hindi niya akalain na ang batang eksperto ay magiging napakatapang upang maging sanhi ng kaguluhan pagdating sa Woodpeak. Bukod dito, pinatay niya ang isang tao na ibinalik ng Jerry ng Woodpeak. Ang Jerry ay isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage tulad niya, at ang status ng Jerry sa Woodpeak ay hindi mas mababa sa kanyang katayuan sa Earth Peak. Hindi naman siguro papayag si Jerry ng ganon-ganon lang, di ba? Naningkit ang mga mata ni Livius habang nagtanong. Labis niyang naintindihan kung gaano pasabog ang ugali ni Jerry. Siyagang. Malamig na tumawa si Gulliver. Hindi niya talaga pinabayaan. Pero, malamang lalampas sa expectations mo ang kalalabasan. Si Lanzo at Ken ay tumayo para sa kanila. Nang marinig niya ang mga salita ni Gulliver, malabo na napagtanto ni Livius na ang dalawang batang eksperto na sina Lanzo at Ken na dinala ay hindi dapat sinaktan ng Jerry. Hindi lang sila ang nanindigan para sa dalawang batang eksperto na iyon. Sa oras na gusto ni Jerry na patayin ang dalawang batang eksperto na iyon, lahat ng naruroon na alagad ng Woodpeak ay tumayo para protektahan silang dalawa, at hindi nila hinayaang saktan sila ni Jerry kahit man lang. Nang magsalita siya dito, bumantong hininga si Gulliver. Kahit na bumaba ang Woodpeak, ang pagkakaisa ng mga disipulo nito ay malayo sa bagay na maihahambing ng ating mga disipulo sa Earth Peak. Noong una niyang nalaman ang balita, ang unang pumasok sa isip ni Gulliver ay hindi tungkol sa kung gaano kahusay ang dalawang batang eksperto na iyon, at sa halip ay nabigla siya sa kung gaano nagkakaisa ang mga disipulo ng Woodpeak. Sa mga habilin na pinagsama-samang parang kuta, ano ang hindi nila magagawa? Napabuntong hininga si Livius nang marinig niya ito. Talagang hindi ko akalain na ang 2 taong ibinalik ni Ken at Livius ay talagang nagtataglay ng gayong karisma. Mukhang kinuha sila ng mga disipulo ng Woodpeak bilang pag-asa ng Woodpeak. Nang matapos siyang bumulong, isang piraso ng malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Livius. Bilang miyembro ng Earth Peak, natural na hindi siya umaasa na muling tumaas ang Woodpeak, dahil sa sandaling tumaas ang Woodpeak. Ito ay nangangahulugan na malaki ang posibilidad na ang kanilang Earth Peak ay ang peak na nakatayo sa ibaba. 20 taon na ang nakalilipas, ang Woodpeak ay katulad ng araw sa kalangitan ng tanghali, at ito ang kanilang Earth Peak na nasa ibaba. Sa kanilang mga lakas, talagang taglay nila ang mga kwalipikasyon na dapat kunin bilang pag-asa ng Woodpeak. Ngunit pagkatapos ng kaguluhang dulot ng Jerry, pinukaw nila ang intensyon na lisanin ang Woodpeak. Patuloy ni Gulliver.
Natigilan muna si Livius, at pagkatapos ay kumikinang ang kanyang mga mata. Pickmaster, kayang-kaya ng ating Earthpick na hilahin sila. Hindi ko akalain na tinulungan tayo ni Jerry. Hayaan mo akong tapusin. Bahagyang hindi nasisiyahan si Gulliver sa pagkagambala ni Livius, at nagpatuloy siya matapos isara ni Livius ang kanyang bibig dahil sa kahihiyan. Sa kritikal na sandali, nagpakita sina Lanzo at Ken. Kasunod nito, sinabi ni Gulliver kay Livius ang lahat ng impormasyong nakuha niya kanina. Kasama dito ang usapin ng elder ng Woodpeak na si Jerry na napilayan ang kanyang sariling paglilinang at ang pagkamatay ng personal na alagad ni Jerry, si Chendong. Ano? Pumayag talaga siya gang sa kanilang mga hinihingi at napilayan ang sarili niyang paglilinang. Nanliit ang mga mag-aaral ni Livius, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigla. Ang Jerry, isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage ay napilayan ang kanyang paglilinang na ginugugol niya sa halos lahat ng kanyang buhay dahil sa walang katotohanan na mga kahilingan ng dalawang maliliit na bata. As far as he was concerned, talagang katangahan ang mga kinikilos ni Jerry. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa resolusyon ni Jerry. Para sa kapakanan ng hindi kilalang kinabukasan ng Woodpeak at para panagutin ang pagkakamaling nagawa niya, determinado niyang pinigilan ang kanyang sariling paglilinang. Siya gang ay karapat-dapat sa paggalang. Hindi ko kailanman binigyang pansin ang Jerry noong nakaraan, ngunit hindi ko naisip na magagawa niyang kumilos ng ganito sa mga pangunahing isyu ng tama at mali. Maging si Gulliver, ang Pickmaster ng Earthpick, ay hindi naiwasang magbunyag ng bakas ng paghanga kapag binanggit ang Jerry. Pagkatapos gawin ng Jerry iyon, imposibleng umalis ang Alvin na iyon at Dindo sa Woodpeak at sumama sa ating Earthpeak. Sayang. Malinaw na alam ni Livius sa kanyang puso na imposible para kina Alvin at Dindo na nangako sa harap ng dalawang elder ng Woodpeak at ng mga disipulo ng Woodpeak na sumali sa alinman sa iba pang apat na taluktok. Hindi pa banggitin sina Alvin at Dindo ay maaaring hindi payag, kahit na sila ay payag, ang Woodpeak ay hindi handang kumuha ng mga bagay na nakahiga. Sa oras na iyon, kahit na ang Woodpeak's master ay malamang na makikialam. Kahit na ang Woodpeak ay tumanggi, iyon ay limitado lamang sa nakababatang henerasyon. Sa gitna ng 5 pick, ang mga eksperto sa senior generation ng Woodpeak ay mas mababa lamang sa numero 1 pick sa 5-element sect, ang Gold Peak. 20 taon na ang nakalilipas, ang Woodpeak's master ay ang numero 2 eksperto sa kanilang 5-element sect na mas mababa lamang sa kanilang sect master. Kahit na nagkaroon siya ng pinsala sa kalaunan, gaano man kabigat ang kanyang mga sugat, dapat ay gumaling ang mga ito pagkatapos ng maraming taon na lumipas. Sa nakalipas na ilang taon, ang dahilan kung bakit ang kanilang Earthpeak at pareho ang Firepeak at Waterpeak ay nangahas na eye-poach ang mga disipulo ng Woodpeak sa maraming pagkakataon ay dahil ang Woodpeak's master ay hinamak na ibaba ang kanyang sarili at makialam sa mga walang halaga, tulad nito. Ngunit ang bagay na ito sa pagkakataong ito ay hindi isang maliit na bagay at nauugnay sa paglilinang ng isang pang-6 na antas ng Void Transformation Stage Elder. Sa sandaling bumalik sina Alvin at Dindo sa kanilang mga salita, malamang napapatayin sila ng Woodpeak's master sa unang posibleng sandali. Ito ay isang bagay na hindi pinagdudahan ni Livius kahit kaunti. Bumalik ako sa oras na ito higit sa lahat para sa kapakanan ng pag-abiso sa Pickmaster tungkol sa batang eksperto na kinuha ng Woodpeak. Ngunit hindi ko akalain na ang Woodpeak ay hindi lamang nag-recruit ng isang batang eksperto. Bukod dito, ang mga batang eksperto na iyon ay nagdulot ng ganoong kaguluhan. Bamantong hininga si Livius. Mukhang wala akong kwenta sa pagkakataong ito. Ito ay hindi isang pag-aaksaya. Dahil ikaw ay bumalik, pagkatapos ay manatili at gabayan ang mga maliliit na tao. Ang labanan ng 5 picks ay magsisimula na sa loob ng ilang araw. Ang mga mata ni Gulliver ay kumislap ng malamig na liwanag. Ang pagtaas ng Woodpeak ay hindi na maiiwasan. Ngunit sa palagay ko ay walang sino man sa ating Earthpeak ang gustong makitang nasa ibaba ang ating Earthpeak sa labanan ng 5 pick sa pagkakataong ito. Bukod dito, ang ranggo ng 5 pick sa pagkakataong ito ay nauugnay sa kota para makapasok sa lugar na iyon. Ito ay may pambihirang kahulugan sa ating Earthpeak.
Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Gulliver ay kumikislap sa mga hibla ng nag-aalab na pagnanasa. Malakas na tumango si Livius dahil natural niyang alam ang kahulugan ng lugar na iyon sa Five Element Sect at Earth Peak. Fire Peak, sa isang plataporma sa gilid ng bundok. Tatlong alagad ng Fire Peak ang nagtipon at masayang nagkukwentuhan. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa pangyayari sa Wood Peak? Biglang naging mabigat ang ekspresyon ng isang alagad ng Fire Peak habang tinanong niya ang dalawa pang tao. Narinig ko ang tungkol dito. Talagang hindi ko akalain na ang Wood Peak ay makakahanap ng dalawang batang eksperto na napakahusay. Para sa kapakanan ng pagpapanatili ng dalawang batang ekspertong ito, ang elder ng Wood Peak na si Jerry, isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Transformation Stage, ay napilayan pa ang kanyang sariling paglilinang. Ang resolusyon ng Wood Peak sa pagkakataong ito ay talagang napakahusay. Kumbaga, ang dalawang batang eksperto na iyon ay dinala ni Elder Lanzo at Elder Ken pabalik sa Wood Peak. Si Elder Lanzo, ang master ng Perry na iyon sa nakaraan. Ang number 2 expert ng Wood Peak. Eksakto. Kumbaga, pagkatapos ay poach si Perry sa Fire Peak natin ng Peak Master 10 taon na ang nakararaan, pinutol ni Elder Lanzo ang sarili niyang braso dahil sa sobrang galit niya, at pagkatapos ay umalis siya sa sekta. Hindi ko akalain na bumalik siya sa pagkakataong ito. Pwede namang tama. Kahit pinagtaksilan siya ni Perry, hindi na niya kailangang pilayin ang sarili niya, di ba? Marahil ay hindi mo alam ang kwento. Kumbaga, noong nakilala ni Elder Lanzo si Perry noong mga nakaraang taon, si Perry ay isang ulila na hinahabol ng isang grupo ng mga lobo at nahulog sa napakataas na bangin. Si Elder Yang ang dumaan na nagligtas sa kanya. Bukod dito, dinala siya ni Elder Lanzo pabalik sa Five Element Sect at pinalaki siya bilang isang henyo. Narinig ko rin iyon. Ang brasong pinutol ni Elder Lanzo ay tila ang brasong ginamit niya para hilahin pataas at iligtas si Perry. Halatang ginawa niya iyon dahil pinagsisihan niyang nailigtas niya ang isang walang utang na loob na bastard noong mga nakaraang taon. Ang tatlong disipulo ng Fire Peak ay masiglang nag-usap, at ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak kay Perry. Hindi kaya alam yung tatlo na ang pagtalakay sa isang tao sa likod nila ay sobrang bastos. Biglang may malamig na boses ang lumabas. Kasunod nito, isang binata na ganap na nababalot ng nagninangas na pulang damit ang nagpakita sa harap ng tatlong disipulo ng Fire Peak. 881. Ang binata ay nakabalabal ng isang maapoy na pulang damit, at siya ay may gwapo ngunit malademonyong mukha. Ang kanyang pares ng mga mata ay madilim at malalim, at naglalaman ito ng walang katapusang halaga ng alindog. Lumabas siya sa manipis na hangin na parang multo. Isang pangungusap lang ay sapat na para maging kupas ang mukha ng tatlong alagad ng Fire Peak na parang kaharap ang kanilang pangunahing kaaway. Senior B. Kuya Perry. Ang isa sa mga disipulo ng Fire Peak ay may matinding takot sa kanyang mukha. Mukhang totoo nga na walang dapat manayre ng ibang tao sa likod nila. Kanina lang, pinapuna pa rin niya si Perry kung gaano siya ka-out and out na walang utang na loob na bastard. Sa sumunod na sandali, si Perry mismo ay biglang nagpakita sa kanyang harapan. Senior Brother Perry. Ang iba pang dalawang disipulo ng Fire Peak ay parehong medyo kinakabahan na nakayuko ang kanilang mga ulo. Hindi sila nang ahas na tingnan si Perry sa mga mata. Firms. Malamig na bumantong hininga si Perry. Isang malamig na kinang ang sumilay sa pares ng malalalim na mata na iyon. Humakbang siya pasulong ng walang anumang babala. Bigla na lang, isang malawak na origin energy ang dumaan sa kalangitan. Sa kalagitnaan nito, nag-transform ito sa isang malaking apoy na pumawi sa buong kalangitan. Ito ay kahawig ng isang maapoy na hayop habang ito ay sumusugod patungo sa tatlong disipulo ng Fire Peak. Senior Brother Perry. Iligtas mo ang aming buhay please. Hindi. Hindi kailanman sumagi sa isipan ng tatlong alagad ng Fire Peak na talagang aaksyon si Perry laban sa kanila dahil lamang sa ilang tapat na salita na sinabi nila sa likod niya habang obetebo nilang tinatalakay siya. Ang tatlo sa kanila ay ganap na napuno ng kawalan ng pag-asa, hindi man lang sila nakakuha ng pagkakataong tumakas nang harapin nila si Perry.
Sa isang iglap lang, natupok silang lahat ng apoy na naging isang malaking halimaw. Lahat sila ay naging abo, ganap na naglaho sa mundong ito. Sa hindi kalayuan, nakita ng ilan pang mga alagad ng Fire Peak na dumaan ang eksenang ito sa sandaling iyon. Agad na bumungad sa kanila ang takot. Oh! Sa loob ng ilang segundo, napansin ni Perry ang ilang mga disipulo ng Fire Peak. Ang kanyang mga kilay ay dahan-daang nagsalubong, at isang nakakagigil at nakamamatay na aura ang makikita sa kanyang mga mata. Senior Brother Perry. Senior B Brother Perry, wala kaming nakita, nagmamadaling nauutol ang mga disipulo ng Fire Peak, natakot silang mapatay ni Perry. Sumpa ka. Pinandilatan sila ni Perry ng masama, at ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang mga alagad ng Fire Peak. Sabay-sabay nilang kinurot ang kanilang mga daliri hanggang sa may lumabas na dugo. Ang mga patak ng sariwang dugo ay agad na umakyat sa langit. Sa susunod na pagkakataon, ang bawat isa sa kanila ay gumawa ng isang panata sa kanilang buhay. Ang panata ay parang ganito, hinding-hindi nila sasabihin kaninuman ang tungkol sa bagay na nakita nila ngayon. Kung hindi, mapaparusahan sila ng mabigat. Ang sunod-sunod na kulog ay agad na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Iyan ang tugon mula sa Oath Tribulation, 99 Heavenly Tribulation para sa panata na kanilang ginawa. Si Perry ay ang direktang disipulo ng Peakmaster ng Fire Peak. Kahit na ipagpalagay na nalaman ng Peakmaster ng Fire Peak na may pinatay siya sa Fire Peak, hindi pa rin siya gagawa ng anumang aksyon laban sa kanya. Gayunpaman, ang problema ay nakasalalay sa katotohanan na ang Fire Peak ay isa sa 5 peaks sa 5-element sect. Mayroon pa ring isang tao na may mas mataas na posisyon kaysa sa Peakmaster ng Fire Peak, at iyon ay ang Peakmaster ng Gold Peak. Kung hindi man ay kilala rin bilang sect leader ng 5-element sect. Kung ang insidente ngayon ay kumalat lamang sa Fire Peak, walang mangyayari kay Perry. Gayunpaman, kapag ang kwento ay kumalat sa publiko, kahit na ang kanyang amo, ang Peakmaster of Fire Peak, ay hindi na siya mapoprotektahan. Ang 5 elementong sekta ay may panuntunan, lahat ng mga disipulo ng 5 elementong sekta ay hindi pinapayagang pilayin o patayin ang isa't isa ng ayon sa gusto. Kung hindi, sila ay parurusahan anuman sila. Firms. Ngumuso si Perry habang nakatingin sa ilang mga disipulo ng Fire Peak na nanunumpa ng 99 Heavenly Tribulation. Pagkatapos ay agad siyang nawala ng walang bakas, nawala sa kanilang paningin. Pagkaalis ni Perry, huminga ng mahaba at malalim ang iilang mga disipulo ng Fire Peak habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa. Kitang-kita nilang lahat ang saya sa mga mata ng isa't isa. Nagagalak sila sa katotohanan na maaari pa silang mabuhay upang makita ang isa pang araw. Woodpeak. 3 kabataang lalaki ang nagtipon, at sila ay nag-uusap sa isa't isa sa balkonahe sa itaas na palapag ng isang 3 palapag na pavilion. Dahil dito, pinigilan ni Elder Yang ang kanyang sariling braso at umalis sa sekta bago pumunta sa Settlement City. Sa palagay ko isa rin itong tahimik na pagtakas para sa kanya, napabuntong hininga si Conrad. Sa sandaling ito, sinasagot niya ang mga tanong nina Alvin at Dindo. Matapos malaman nina Alvin at Dindo na si Lanzo ang pangalawang pinakamalakas na powerhouse ng Woodpeak, pareho silang nagulat at naintriga sa naputol na braso ni Lanzo. Sa wakas ay natagpuan na nila ang kanilang mga sagot sa mga salita ni Conrad. Sa kanilang pagtataka, ang naputol na braso ni Lanzo ay talagang naputol ng mag-isa. Ang dahilan ay dahil ang taong itinuring niya bilang sarili niyang anak ay nagtaksil sa kanya at naging direktang disipulo ng Fire Peak Peakmaster. Perry. Agad na nagdilim ang mga mukha ni na Alvin at Dindo. Bagamat hindi sila kaibigan o kamag-anak ni Lanzo, isinantibi ang usapin ng paghihiganti sa kanya, hindi nila mapigilan ang galit na umusbong sa kanilang mga puso sa sandaling malaman nila ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Perry. Si Lanzo ang taong nagligtas sa buhay ni Perry. Si Lanzo ang taong nagturo kay Perry ng kanyang buong paglilinang.
Gayunpaman, minamaliit niya ang Woodpeak na hindi na makabangon pagkatapos nito, at kasama ang katotohanang hindi niya mapaglabanan ang tukso mula sa Peakmaster of Fire Peak, ipinagkanulo niya ang sarili niyang amo na nagpalaki sa kanya kung sino siya ngayon at pagkatapos ay ipinagkanulo rin ang Woodpeak. Sa Battle of the Five Peaks. Kapag naabutan ko siya, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Sigaw ni Dindo habang winawagayway niya ang kanyang kamao. Ang pinakaayaw niya sa buhay na ito ay isang walang utang na loob at taksil na alagad. Bagamat ang bagay ni Perry at Lanzo ay walang pakialam sa kanya, sumimangot pa rin siya sa mga kilos ni Perry, kaya lubos niyang kinasusuklaman ito. Sa sariling mga salita ni Dindo, para kang nakakasira ng paningin sa akin. Ako, Kuya Dindo? Gusto ko lang talunin ka, ano? Bagamat walang sinabi si Alvin, ang lamig sa kanyang mga mata ay walang alinlangan na nagpapakita na siya ay may halos kaparehong mga iniisip tulad ni Dindo. Nalampasan din ni Perry ang kanyang bottom line. Dindo, huwag mong maliitin ang Perry na iyan. Nabalitaan kong nasa 6th level void interpretation na siya ngayon at naiintindihan na niya ang 7th level intermediate fire concept. Sakto lang dahil may likas na talento siya kaya ang Peakmaster of Fire Peak ay handang agawin siya palayo sa kanyang Elder Yangei kahit ano pa man ang mangyari sa kanyang mukha ni Elder Yangei. Kung hindi dahil sa malaking halaga na ibinayad ng Peakmaster of Fire Peak, paanong si Perry na sumusunod kay Elder Yang mula pa noong bata siya ay posibleng magtaksilan sa kanya ng biglaan? Hindi ako natatakot sa kanya kung hindi siya gagamit ng anumang sandata ng espiritu at labanan ito sa lupa sa akin. Ngumuso si Dindo. Bagamat nasa 5th level void interpretation pa lang siya, naintindihan na niya ang Earth Concept Fragment. Kapag nailabas na ang teknik na ito sa lupa, maaari niyang hiramin ang Earth Energy na katumbas ng enerhiya ng 30 sinaunang may sungay na dragon. Kung ilalabas niya ang kanyang buong kapangyarihan, magiging kasing lakas siya ng 160 sinaunang may sungay na dragon. Kung hindi rin gagamitin ni Perry ang kanyang espiritong sandata at pinakawalan ang kanyang buong potensyal, ang kanyang kapangyarihan ay hindi magiging kasing dakila ng 160 sinaunang may sungay na dragon. Dahil dito, naglakas loob si Dindo na ipahayag ang kanyang mga pahayag. Gayunpaman, kahit na ang mga salitang ito ay talagang lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang puso ay talagang hindi nagbabahagi ng parehong mga iniisip. Ang puntong ito ay malinaw na makikita mula sa pangamba na bumalot sa kanyang mga mata. Malapit nang magaganap ang Battle of the Five Peaks, dapat na akong bumalik at mag-cultivate din. Mangyaring magsanay ng mabuti sa panahong ito, okay? Bagamat ang dalawa sa inyo ay may medyo malakas na lakas, marami pa ring mga batang disipulo sa iba pang 4 na peaks na mas malakas kaysa sa akin, sabi ni Conrad kay Alvin at Dindo na may seryosong tingin. Pareho silang tumango ng ulo. Pagkaalis ni Conrad, naghiwalay sina Alvin at Dindo at bumalik sa kanilang sariling silid upang magtanim. Pagkatapos bumalik sa kanyang sariling silid, umupo si Alvin na nakakross sa kama. Ang isang kamay niya ay hawak ang Wind Concept Fragment, at ang isa naman ay hawak ang Thunder Concept Fragment habang naiintindihan niya ang dalawang magkaibang konsepto habang sabay na nililinang. 9 Dragon's War Sovereign Technique. Anyo ng Sword Dragon. Kung nalaman ng 9th level Void Transformation Powerhouses na mauunawaan ni Alvin ang dalawang ganap na magkaibang konsepto sa parehong oras sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang ganap na magkaibang concept fragment, malamang na magsaselo sila na magluluwa sila ng dugo. Ang hinahabol ng 9th level Void Transformation Powerhouses ay hindi para unawain ang isang konsepto sa 9th level Advanced Concept kundi para talagang maunawaan ang dalawang magkaibang konsepto sa 9th level Advanced Concept. Pagkatapos lamang, maaari silang ituring na hawakan ang threshold ng Martial Monarch Stage. Kung hindi sila makakatuntong sa Martial Monarch Stage at maging isang Martial Monarch Powerhouse sa buong buhay nila. Ang kaso ni Alvin ay isang bagay na pinangarap ng bawat 9th level Void Transformation Powerhouses. Ang kakayahang maunawaan ng dalawang magkaibang konsepto sa parehong oras ay nangangahulugan din na maaari siyang bahagyang makapasok sa Martial Monarch Stage sa pinakamaikling panahon na posible.
Kung ikukumpara sa iba pang ordinaryong martial artist, mas madali para kay Alvin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa martial monarch stage. Sa parehong pag-unawa at parehong mga kondisyon, madaling mauunawaan ni Alvin ang apat na magkaibang 9th level advanced concept sa loob ng parehong tagal ng panahon na ginamit ng ordinaryong 9th level void transformation powerhouse para maunawaan ang dalawang 9th level advanced concepts. Halos 100% ng mga powerhouse ng 9th level void transformation na sabay-sabay na nakakaunawa sa apat na uri ng 9th level advanced concept sa Cloud Continent ay maaaring gumawa ng tagumpay sa martial monarch stage at maging isang malakas na martial monarch powerhouse. Patuloy na lumipas ang oras ng walang ingay. Ang napakagandang rebirth pill ay patuloy na nakipag-ugnay sa origin energy ni Alvin habang ito ay gumagana alinsunod sa pamamaraan ng paglilinang ng isip ng Sword Dragon form ng Nine Dragons War Sovereign Technique, at pinahusay nito ang kanyang origin energy ng mabilis. Walang nakakaalam kung gaano ito katagal, ngunit nang marating ni Alvin ang bottleneck ng 6th level void interpretation mula sa 5th level void interpretation, lubos siyang natuwa. Nangangahulugan din ang paglitaw ng bottleneck na ito na isa na siyang hakbang na mas malapit sa pag-abot sa 6th level void interpretation. Inaasahan niyang maabot ang 6th level void interpretation. Ito ay dahil sabik na sabik siyang i-verify ang isang bagay. Gusto niyang malaman kung ang kanyang espiritual na enerhiya ay itataas sa 7th level void interpretation o kung ito ay mananatiling pareho at magkakasabay sa kanyang cultivation base sa sandaling ang kanyang cultivation base ay gumawa ng breakthrough sa 6th level void interpretation. If it's the latter, then I guess sobrang exaggerated talaga ang after effect na natitira sa katawan ko mula sa devilification ng Devil Seal tablet na iyon. Bagamat handa si Alvin sa pag-iisip na harapin ang pinakamasamang resulta, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba tungkol dito. Inaasahan niya na ang kanyang espiritual na enerhiya ay maitataas din. Kung hindi, ang mga epekto ng kanyang soul skill 1000 illusions ay lubos na mababawasan, ito ay malapit na sa pagiging inutil. Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, si Alvin na nagpapatuloy sa kanyang paglilinang ay biglang nakarinig ng boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa labas. Parang luma pero pamilyar ang boses na iyon. Itinigil ni Alvin ang kanyang pagtatanim at binuksan ang kanyang mga mata. Nang magsimula siyang magkamalay, sa wakas ay nakilala niya ang may-ari ng boses sa labas. Kuya Yang. Binuksan ni Alvin ang pinto at ngumiti habang nakatingin sa isang kamay na matandang nakatayo sa labas ng pinto, ang pangalawang pinakamalakas na powerhouse ng Woodpeak, si Lanzo Yang. Isang mahinang ngiti ang makikita sa mukha ni Lanzo. Mukha namang banay ng mukha niya. Magsisimula na kaya ang Battle of the Five Peaks ngayon? Nang makita ni Alvin si Lanzo, nanikip ang kanyang puso habang gumagawa siya ng mga haka-haka sa kanyang puso. Sa sumunod na segundo, alam niya kaagad na masyado siyang nag-iisip. Alvin, hiniling sa akin ng Peakmaster na ipasa sa iyo ang origin-enhancing fruit na ito. Gamit ang iyong likas na talento, sigurado akong maa-absorb mo ang nakapagpapagaling na kapangyarihan nito at mapapahusay ang iyong cultivation base bago maganap ang Battle of the Five Peaks. Nagsalita si Lanzo habang naglalabas ng isang piraso ng spirit fruit. 882. Ang espiritong prutas sa mga kamay ni Lanzo ay may kulay itim na may mahinang liwanag na naglalabas mula rito, at naglabas ito ng mabangong amoy. Ang bango ay pumasok sa ilong ni Alvin at pumasok sa kanyang katawan, na nagdulot ng pagkagulo sa origin energy sa bawat bahagi ng kanyang meridian. Ito ay sa punto na kahit na ang nakapagpapagaling na bisa ng rebirth pill ay nagsimulang kumaluskos na tila ito ay bumuo ng ilang uri ng resonance, ngunit hindi ito ganap na pagtanggi. Bagamat ang napakalaking bisa sa gamot ng rebirth pill ay naitaboy ang heaven and earth origin energy na sagana sa mundong ito at nakaimbak sa origin energy, hindi nito matatanggihan ang nakapagpapagaling na bisa ng isang espiritong prutas. Sa kabila ng katotohanan na ang rebirth bill ay hindi bunga ng espirito, pareho pa rin itong mga tungkulin sa bunga ng espirito. Sa isang paraan, maaari silang ituring bilang isang pamilya. Dahil sila ay mula sa isang pamilya, paano nila maaaring tanggihan ang isa't isa? Origin enhancing fruit. Huminga ng malalim si Alvin na nagkamalay.
Hindi niya maitago ang tuwa at pagtataka sa mukha niya. Ang Origin Enhancing Fruit ay isang eksklusibong spirit fruit para sa isang Void Interpretation martial artist. Sa lahat ng mga espiritong prutas na eksklusibong ginagamit ng isang Void Interpretation martial artist, ang medicinal efficacy ng prutas na ito ay higit sa karaniwan. Bukod dito, ito ay napakabihirang. Sa pamamagitan ng memorya ng Rebirth Martial Emperor, agad na naunawaan ni Alvin ang breakdown at mga detalye ng Origin Enhancing Fruit. Kahit na ang isang martial artist nakakatapos lang sa 5th level Void Interpretation ay kunin ang Origin Enhancing Fruit na ito, makakagawa siya ng panibagong breakthrough sa 6th level Void Interpretation sa loob lamang ng maikling panahon hanggat maaari niyang ganap na makuha ang medicinal value. Agad na nagningning sa tuwa ang mga mata ni Alvin. Tuwang-tuwa siya, isang hakbang na lang ang layo ko sa 6th level Void Interpretation. Ang efficacy ng Origin Enhancing Fruit ay tiyak na makakatulong sa akin na madaling makalusot. Marahil, kasabay ng pagiging epektibo ng Overbearing Rebirth Pill, ang aking katawan ay maaaring umabot sa bottleneck ng 7th level Void Interpretation. Hindi tulad ni Alvin na hindi kailanman naisip na kumuha ng 2 antas ng sabay-sabay, mula sa peak ng 5th level Void Interpretation hanggang sa 7th level Void Interpretation, ngunit noon lang niya naisip na ito ay napakaganda para maging totoo. Pagkatapos ng lahat, ang agwat o yugto, sa pagitan ng 6th level Void Interpretation at 7th level Void Interpretation ay masyadong malaki. Parang may bangin sa pagitan nila. Kahit na ang isang martial artist na katatapos lang gumawa ng breakthrough sa 6th level Void Interpretation ay kumuha ng Origin Enhancing Fruit at nagawang ganap na matuno ang medicinal power, magiging imposible pa rin para sa kanya na maabot ang 7th level Void Interpretation sa isang snap lang ng mga daliri. Sa pinakamarami, malamang na maabot niya ang rurok ng 6th level Void Interpretation. Kung hindi, bakit pa ito tatawaging phase? Dahil sa kadahilanang ito, hindi inisip ni Alvin na siya ay makakagawa kaagad ng isang pambihirang tagumpay sa 7th level Void Interpretation pagkatapos ubusin ang Origin Enhancing Fruit kahit na sa tulong ng nangingibabaw na medicinal power ng Rebirth Pill. Iyon ay dahil ito ay halos imposible. Marahil ay talagang pinagpupala ng Diyos ang ating Woodpeak. Dati, noong lumabas ang Peakmaster para magsagawa ng isang errand, naabutan niya ang Origin Enhancing Fruit. 2 piraso sa ibabaw din iyon. Ngumiti si Lanzo, noong una, binalak niyang ibigay ito kina Conrad at Chendong. Gayunpaman, nagpasya siyang magbago ng isip kapag nagpakita kayo ni Dindo. 2 PS. Si Alvin ay ganap na nagulat nang marinig niya ito. Ang katotohanan ay kung ang isang tao ay makakatagpo man lang ng isang high-grade na spirit fruit tulad nitong Origin Enhancing Fruit minsan sa buong buhay niya, siya ay maituturing na napakaswerte. Sinong mag-aakala na ang Peakmaster ng Woodpeak ay makakahawak sa 2 ng sabay? Anong uri ng swerteng pinagpala ng Diyos iyon? Bagamat 2 beses na muling nagkatawang tao ang Rebirth Martial Emperor, nakatagpo lamang siya ng isang Origin Enhancing Fruit sa kanyang unang buhay. Kahit na noon, ito ay sa panahon ng malakihang auction fair. Madaling maisip ng isang tao kung gaano kahirap makuha ng isang tao ang Origin Enhancing Fruit. Siguraduhin mong maayos ang iyong paglilinang. Kami, mula sa Woodpeak, ay umaasa sa iyo at kay Dindo para sa labanan ng 5 tuktok. Si Lanzo ay time na nagpayo pagkatapos niyang maipasa ang Origin Enhancing Fruit kay Alvin. Mangyaring maging panatag, Elder Yang. Talagang hindi ako magsisikap. Nangako si Alvin sa kanya habang tuwang-tuwa siyang nakatingin sa espiritong pruta sa kanyang mga kamay. Sige. Kailangan kong hanapin si Dindo ngayon. Ipagpatuloy mo ang iyong paglilinang. Tumanggo si Lanzo at nagpatuloy na umalis sa itaas na palapag ng 3 palapag na pavilion na ito bago pumunta sa pinakamababang palapag upang hanapin si Dindo. Pagkaalis ni Lanzo, hindi nagaksaya ng oras si Alvin. Agad niyang isinara ang pinto at naupo muli sa kanyang kama na naka-cross-legged. Ngayong mayroon na akong Origin Enhancing Fruit, makakalusot ako sa 6th level Void Interpretation sa loob lamang ng maikling panahon. Sa oras na iyon, may verify ko ng detalyado ang sitwasyon ng aking spiritual energy.
Pinigilan ni Alvin ang pananabik sa kanyang puso nang ibukan niya ang kanyang bibig at kinain ang buong origin-enhancing fruit sa loob lamang ng ilang subo. Sa isang iglap, bumubulwak ang malamig at mainit na likido na nakahalubilo sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang katawan habang ito ay natutunaw sa lahat ng laki ng meridian sa kanyang buong katawan. Ang origin energy sa Alvin ay agad na nalaman kung ano ang nangyayari nang magsimulang bumangon ang kaguluhan. Matapos nitong matagpuan ang supercilious medicinal power ng rebirth pill, nagpatuloy ito sa pagyakap sa malamig-mainit na interweaving na likido. Wham! Wham! Sa bawat sulok ng mga meridian ni Alvin, ang origin energy at ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng rebirth pill sa wakas ay nagsimulang sumalungat sa kapangyarihan ng origin enhancing fruit na nakapagpapagaling. The moment na magka-clash ito sa isa't isa, nagsimula silang magsama-sama. Kasabay nito, sa ilalim ng activation ng dual medicinal powers ng rebirth pill at ng origin enhancing fruit, parang ang origin energy ay nag-transform sa isang tumakbong ligaw na kabayo habang baliw itong gumagala sa bawat bahagi ng meridian ni Alvin. Barf! Bago pa man malaman ni Alvin kung ano ang nangyayari, ang mga meridian sa kanyang katawan ay nabasag hanggang sa puntong pakiramdam niya ay mahati ang mga ito. Ang kanyang mga panloob na organo ay sumailalim din sa ilang mga pinsala habang ang dugo ay bumulwak at pinilit siyang iluwa ang isang subo ng dugo. 9 Dragon War Sovereign Technique, Sword Dragon Form. Nang walang pag-aalinlangan, nagmamadaling sinimulan ni Alvin ang kanyang mental cultivation. Unti-unti niyang kinokontrol at pinilit ang origin energy sa kanyang katawan, na tumatakbong parang ligaw na kabayo, upang bumalik sa tamang landas. Sa wakas, nang ang lahat ng kanyang origin energy ay tumatakbo sa tamang landas, nawalan na siya ng oras. Para sa kanya parang isang sandali lang ang lumipas. Gayunpaman, sa parehong oras, parang isang buong araw din ang lumipas. Whoosh! Ang malupit na puwersang panggamot ay hinimok ang origin energy na tumawid tulad ng mga alon pagkatapos ng mga alon ng isang rumaragasang tsunami habang ito ay umaagos patungo sa bottleneck ng 6th level void interpretation sa isang nagbabantang paraan. Wham! Isang magaan na tunog ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng katawan ni Alvin. Iyon pala ang malawak na origin energy na pumapasok sa bottleneck ng 6th level void interpretation. Ito ay kasing dali ng pagtulak ng bulok na tuod habang paulit-ulit itong nagwawalis. Sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman ni Alvin ay ang mga pagbabago ng origin energy sa kanyang katawan. Ipinaramdam nito sa kanya na siya ay ipinanganak na muli. Ika-6 na antas na walang kabuluhang interpretasyon. Alam ni Alvin na sa wakas ay nakagawa na siya ng tagumpay. Matagumpay siyang nakapasok sa ika-6 na antas na void interpretation. Ang elevation ng kanyang cultivation base ay nagbigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan na hindi pa niya taglay noon. Espiritual na enerhiya. Agad na itinuon ni Alvin ang kanyang atensyon sa kanyang espiritual na enerhiya nang malaman niyang nakalusot na siya. Ginabayan niya ang origin energy na gumana alinsunod sa 9 Dragons War Sovereign Technique at sa pamamaraan ng mental cultivation ng Sword Dragon Form sa parehong oras. Sinusubaybayan niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang makita kung ito ay bumuti o hindi. Di nagtagal, sa wakas ay nagawang suriin ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya. Bukod doon, malinaw na nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang espiritual na enerhiya sa sandaling ito. Katulad ng kanyang origin energy, ito ay ganap na sumailalim sa isang kumpletong pagbabago, at ito ay itinaas sa isang bagong antas. Espiritual na enerhiya. Ika-7 antas na walang kabuluhang interpretasyon. Si Alvin ay nasa cloud 9 nang maramdaman niya ang antas ng pagbabago ng kanyang espiritual na enerhiya. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nasa kanyang mga kamay ang buong mundo. Ang excitement at kasiyahan ay nagmula sa kanyang buong kaluluwa at mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Ito ay isang pambihirang tagumpay. Sa wakas nakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Ang mga after effect ng Devil Seal Table noong nakaraang pagkakataon ay maaari lamang piliting i-compress ang kanyang cultivation base at ang gap ng spiritual energy ng 2 level para maging 1 level. Ang kanyang cultivation base ay nasa 6th level void interpretation na ngayon.
Ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas mataas sa 7th level void interpretation. Tuwang-tuwa si Alvin, tuwang-tuwa siya. Sa ganitong pakiramdam ng pagbawi ng nawala sa isa, ang gusto lang niyang gawin ngayon ay sumigaw ng, oo. Sa tuktok ng kanyang mga baga. Sa ilalim ng activation ng Rebirth Pill at ng Origin Enhancing Fruit, ang Origin Energy sa katawan ni Alvin ay patuloy na umuusad at gumana alinsunod sa mental cultivation method ng Nine Dragons War Sovereign Technique's 7th form, the Sword Dragon form. Ang kanyang cultivation base ay patuloy na umakyat ng mas mataas at mas mataas. Sa pinakamababang palapag ng 3 palapag na pavilion kung saan naroon si Alvin, si Dindo na nakaupo ring nakakross ang paa sa silid na naglilinang ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ito ay isang pambihirang tagumpay. Ang ika-6 na antas na walang kabuluhang interpretasyon. Baka sa mukha ni Dindo ang labis na kaligayahan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang ang kanyang origin energy ay agad na nagdulot ng kalituhan, at ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng walang laman sa kanyang ulo ay nagsimulang mamuo. Nagsimulang lumabas ang 8 silhwete ng mga sinaunang may sungay na dragon. Sila ay lumitaw na napakalinaw at masigla. Mayroon pa ring kalahati ng medicinal power na natitira. Kung makakagawa ako ng breakthrough sa 7th level void interpretation sa isang pagsubok, hindi ako matatakot kung makita ko ang Perry na iyon, kahit na gamitin niya ang kanyang spirit weapon at ang labanan ay magaganap sa kalangitan. Sa oras na iyon, magagawa kong ipaghiganti si Elder Yang. Huminga ng malalim si Dindo habang muling ipinikit ang kanyang mga mata at patuloy na naglilinang. Mabilis niyang natunaw ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Origin Enhancing Fruit na tumulong sa pagpapatakbo ng Origin Energy sa kanyang katawan. Gold Peak. Ito ang pinakamalakas na peak sa 5-element sect. Ito rin ang pangunahing rurok na personal na kinokontrol ng Sect Master ng 5-element sect. Mula nang mabuo ang 5-element sect, ang Gold Peak ay palaging ang ganap na pinuno ng 5 peaks sa 5-element sect. Siyempre, ang dahilan kung bakit napakalakas ng Gold Peak ay hindi lamang dahil sa hindi mabilang na powerhouse na naruroon kundi dahil din sa presensya ng Sect Master ng 5-element sect. Ang pangunahing dahilan ay ang pamana ng nakababatang henerasyon sa Gold Peak, sila ang pinakamahusay sa lahat ng peaks sa 5-element sect. Ang isang malawak na plataporma sa kalagitnaan ng bundok ng Gold Peak ay dinagsa ng maraming tao. Maraming mga disipulo ng Gold Peak ang nakikipaglaban sa isa't isa, at masigla silang lumaban tulad ng nagngangalit na apoy. Ang buong lugar ay puno ng aktibidad. Ito ang battle platform ng Gold Peak. Hanggat ang isa ay isang disipulo ng Gold Peak, ang isa ay maaaring palaging pumunta dito upang pagbutihin ang sarili sa panahon ng kanyang paglilinang. Dalawang figure ang biglang nagpakita sa di kalayuan. Tulad ng dalawang guhit ng kidlat, agad silang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng malawak na plataporma habang sila ay umaaligid sa hangin na nakatayo sa wala. Dalawa silang binata na mukhang nasa 30. Pareho silang may gwapong hitsura at magandang tindig. Ang pinakakapansin-pansin ay ang dalawang ito ay may hitsura na magkapareho sa isa't isa. Kung hindi dahil sa kasuotan at pagkakaiba sa kanilang mga damit, walang sino man ang makakapaghiwalay sa kanila sa unang tingin. Walang ekspresyon ng isang binata na nakasuot ng asul, at malamig at walang pakialam ang kanyang tingin. Ang isa pang lalaki na nakasuot ng pula ay nakahover din doon. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga naghuhumindig na aktibidad sa malawak na plataporma na may labis na interes. Kapatid, titingnan mo ba yan? Ang ating martial skills ay kasing tindi gaya ng dati. Ito ay isang bagay na hinding-hindi maaabutan ng 4 pang peaks. Firms. Hindi tulad ng masayahin at masiglang binata na nakasuot ng pula, ang binata na nakasuot ng asul ay hindi nagpakita ng pagbabago sa kanyang ekspresyon habang siya ay walang pakialam. Para bang sinusubukan niyang sabihin sa kausap na, I'm more like your big brother, okay? Sa pagtingin sa kilos ng binata na nakasuot ng asul, nahuhulaan ng binata na nakasuot ng pula ang kanyang iniisip ngunit hindi niya ito pinansin. O masasabing matagal na siyang nakasanayan. Mula nang sila ay nasa hustong gulang, hindi na nila gaanong inisip kung sino ang tunay na nakatatandang kapatid.
Tumanggi siyang tanggapin siya bilang isang nakatatandang kapatid. At the same time, hindi niya rin siya tinanggap bilang kuya. Sa kanilang mga puso, pareho nilang ipinapalagay na sila ang tunay na nakatatandang kapatid sa halip. 883. Si Senior Kuya Chen at E. Isang boses ang bumulalas ng malakas sa malawak na plataporma. Sabay-sabay, lahat ng mga disipulo ng Gold Peak na nasa entablado, kabilang ang mga nakikipaglaban, ay isa-isang tumigil sa kanilang mga aksyon at itinaas ang kanilang mga ulo upang tingnan ang dalawang binata sa hangin. Sa sandaling ito, isang pahiwatig ng paggalang na nagmula sa puso ang makikita sa kanilang mga mata. Ang pares na ito ng kambal na nauna sa kanila ay talagang ang dalawang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng Gold Peak. Sila rin ang Peak Masters ng Gold Peak. Sa madaling salita, sila ang mga direktang disipulo ng sect leader ng Five Element Sect. Senior Kuya Chen. Senior Kuya Yi. Senior Kuya Yi. Senior Kuya Chen. Ang lahat ng mga disipulo ng Gold Peak na naruroon ay bumati sa dalawang binata ng magkakaisa. Nakangiti ang nakapulang binata na kilala bilang Senior Brother Yi, habang kumaway sa mga tao. Napaka-forward at easygoing niya. Ang nakaasul na binata na kilala bilang Senior Brother Chen, sa kabilang banda, ay nakatayo doon na walang ekspresyon na parang walang pakialam sa paligid. Mukha siyang mahinhin at cool. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng karamihan ng mga disipulo ng Gold Peak. Para bang nakasanayan na nila ito. Whoosh! Biglang kumilos ang nakaasol na binata at nawala sa harap mismo ng grupo ng mga disipulo ng Gold Peak. Kumunat ang noo ng binata na nakasuot ng pula. Pagkatapos niyang ngumiti sa mga disipulo ng Gold Peak, agad niya itong hinabol, "Kapatid, nabalitaan ko na may dalawang makapangyarihang binata na kakasali pa lang sa Wood Peak ilang araw na ang nakakaraan. Nabalitaan mo na ba ito dati?" Hindi sumagot ang binata na nakasuot ng blue. Gayunpaman, ang kanyang pares ng kalmadong mga mata ay walang alinlangang naghatid ng kanyang sagot sa binata na nakapula. "Narinig ko rin na. Si Elder Jerry He mula sa Wood Peak ay pinilit na pilayin ang kanyang buong cultivation base ng dalawang batang powerhouse na iyon." Nagpatuloy ang binata na nakasuot ng pula. Hindi pa rin nagpakita ng anumang senyales ng pagtugon ang binata na nakasuot ng asul. Ang ekspresyon ng mukha niya ay parang lahat ng tao sa mundong ito ay may utang sa kanya. Gayunpaman, ang binata na nakasuot ng pulang damit ay tila hindi pinanghinaan ng loob dito at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsara ng kanyang bibig. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap sa binata na nakaasul. Nagsasalita siya ng mag-isa nang hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagkainip. Lumipas ang oras nang walang tunog. Ang labanan ng 5 tuktok ay unti-unting lumalapit. Ang Battle of the Five Peaks ay isang tradisyon na tumakbo sa Five Element Sect. Ito ay gaganapin tuwing 3 taon at ang mga alagad lamang mula sa nakababatang henerasyon ng bawat peak ang karapat-dapat na makilahok. Sa pagtatapos ng labanan, ang peak ay irerango ayon sa pagganap ng bawat alagad ng peak. Kung mas mataas ang ranking, mas maraming cultivation resources, gaya ng Origin Stone o Medicinal Pills, ang peak ay makukuha sa susunod na 3 taon. Kung mas mababa ang rango, mas kaunting mga mapagkukunan ng paglilinang ang makukuha ng peak. Pagkatapos ng isang serye ng mga benign at mabisyo na siklo, ang agwat sa pagitan ng 5 peaks ng Five Element Sect ay medyo naiiba sa isa't isa. Ang Wood Peak na nasa ibaba sa nakalipas na 20 taon ay mas malala pa. Hindi na ito nakabawi pagkatapos ng kanyang pag-urong. Ang unang hakbang na kailangang gawin ng Wood Peak upang makaalis sa tambakan na iyon ay ang pag-alis sa kapalaran ng pagiging nasa ibaba sa bawat oras at pagkatapos ay dahan-daang maibalik ang kaluwalhatian nito mula sa nakaraan. Noong nakaraan, kahit na ang mga tao mula sa Wood Peak ay alam na kung ano ang kahihinatnan bago pa man maganap ang labanan sa 5 tuktok. Iyon ay, ang Wood Peak ay tiyak na huling lalabas muli. Gayunpaman, ang pagdaragdag ng 2 bagong batang powerhouse sa Wood Peak ay nagdagdag ng maraming kawalan ng katiyakan sa kinalabasan. Para sa kadahilanang ito, lahat ng iba pang 4 na peaks ay nakatutok sa Wood Peak sa panahong ito. Na-curious silang lahat.
Matutulungan kaya ng dalawang bagong kasali na young powerhouses ang Woodpeak na mabawi ang kaluwalhatian nito. Woodpeak Creek. Sa tatlong palapag na pavilion, bumukas ang pinto sa silid sa itaas na palapag. Isang binata na nakasuot ng purple ang lumabas mula sa silid patungo sa balkonahe ng pavilion. Makikita ang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi habang nakatitig sa walang katapusang bughaw na langit at puting ulap sa harapan niya na may singkit na mga mata. Mukhang minaliit ko ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng rebirth pill. Isang bakas ng pananabik ang bumalot sa mga mata ni Alvin habang inaalala ang kanyang karanasan kanina. Gayunpaman, ang medicinal power ng rebirth pill na ito ay talagang kamangha-mangha. Matagal ko na itong nagamit, at lumalabas na kaunti lang ang nainom ko nito. Ang natitirang kapangyarihang panggamot ay tiyak na tutulong sa akin na gumawa ng tagumpay sa Martial Monarch stage. Sabi ni Alvin sa sarili. Sa kasamaang palad, ang aking cultivation base ay masyadong mababa sa ngayon. Ang bilis ng pagkonsumo ko ng rebirth pill ay mas mabagal kaysa sa spirit fruit. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Bagamat ang bilis ng kanyang cultivation ay mabilis pa ring tumataas sa tulong ng medicinal power ng rebirth pill, ang bilis ng elevation ay mas mabagal pa rin kaysa sa bilis na nakuha niya pagkatapos ubusin ang spirit fruit dahil sa limitasyon ng kanyang cultivation base. Tulad ng origin-enhancing fruit na kinain niya kamakailan, ang medicinal efficacy ng prutas na iyon ay ganap na nasisipsip sa loob lamang ng ilang araw sa ilalim ng gabay ng supercilious medicinal power ng rebirth pill. Higit pa rito, napakaraming kapangyarihang panggamot mula sa rebirth pill ay nakuha din sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ng origin-enhancing fruit, at pinayagan siya nitong masipsip ito. Sa aking tunay na likas na talento, kasama ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng rebirth pill, walang sino man ang makakahabol sa akin kung hindi sila kumonsumo ng anumang bunga ng espiritu. Siyempre, alam din ni Alvin na hindi ito makatotohanan. Siguro. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha ng iba't ibang uri ng spirit fruit para tulungan ako sa aking cultivation. Sa kasong ito, hindi lang makakatulong ang spirit fruit sa mabilis na pag-angat ng cultivation base ko, makakatulong din ito sa paglabas ng medicinal force ng rebirth pill para mas ma-absorb ko ito. Hanggat mayroon akong napakaraming bunga ng espiritu na ubusin. Sino ang mas mabilis na makakapagtanim kaysa sa akin sa Cloud Continent? Naniniwala si Alvin na hanggat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa mas maraming espiritong prutas, kasama ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng rebirth pill sa loob ng kanyang katawan, malalampasan niya ang mga batang powerhouse sa foreign lands na kumonsumo ng mga spirit fruit mula pa noong sila ay bata pa. Pagkatapos lumabas mula sa lihim na iniwan ng Martial Emperor at nakipag-isa kay Irish at sa iba pa, dapat ko na ring simulan ang pagpaplano para sa aking kinabukasan. Nagpatuloy si Alvin, gusto kong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa void transformation sa pinakamaikling panahon na posible. Pagkatapos, kukuha ako ng magaspang na mapa ng Cloud Continent at hahanapin ang hilagang disyerto. Pagkatapos nito, hahanapin ko ang lugar kung saan iniwan ng Rebirth Martial Emperor ang kanyang malaking kayamanan. Kuya Duan. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa tenga ni Alvin. Napabalik agad ito sa kanyang katinoan. Hindi alam ni Alvin kung kailan, ngunit nasa tabi na niya si Nancy. Tumingin si Alvin sa kanya. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay katutubo na lumawak, at agad niyang napansin ang mga pagbabago sa kanya. Little Nancy, ikaw. Kay nakagawa ka talaga ng tagumpay sa 9th level na Ascent Soul. Si Alvin ay namangha. Isang buwan lang ang nakalipas, si Nancy ay nakagawa lang ng kanyang tagumpay sa 8th level na Ascent Soul. Gayunpaman, muli siyang nakagawa ng panibagong tagumpay. Tumawa si Nancy at agad na sumagot, Kuya Duan, salamat sa iyo kaya mabilis akong nalampasan. Kung hindi mo ako tinulungan na linisin ang mga dumi, hindi ako magkakaroon ng ganoong hindi kapani-pani walang likas na talento. Bueno, tinulungan kita na pagbutihin ang iyong likas na talento, ngunit hindi kailanman sumagi sa isip ko na gagawa ka ng ganoong kalaking pag-unlad. Bulalas ni Alvin. Kuya Duan, nakita kitang nakatitig sa malayo kanina. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Nancy. Hindi,
Wala. Umiling si Alvin at agad na tumingin sa kanya ng nakangiti. Little Nancy, malamang na makakagawa ka ng breakthrough sa Void Prying stage sa loob ng 3 buwan sa bilis ng cultivation na nasa iyo ngayon. Tanging ang mga martial artist na nakapasok sa Void ay maaaring ituring na isang tunay na martial artist. Kapag naabot na ng isang tao ang Void, makakalakad na siya sa himpapawid at gumala sa kalangitan. Ang target ko ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng 2 buwan. Buong kumpiyansa si Nancy habang patuloy niyang idinagdag, sige Kuya Duan, oras na para bumalik ako at ipagpatuloy ang aking cultivation ngayon. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, dali-dali siyang umalis. Anong nagmamadaling batang babae? Mapait na ngumiti si Alvin. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, bumulong si Alvin sa kanyang sarili, mukhang malapit nang magaganap ang labanan ng 5 picks ha. Alam niya na pagkatapos ng Battle of the 5 Picks, tiyak na magiging isa siya sa mga batang kinatawan ng 5 Element Sect. Kailangan niyang pumunta sa lihim ng Martial Emperor para makuha ang mga bagay na kailangan ng 5 Element Sect. Pagkatapos ng lahat, ang 5 Element Sect ay isa rin sa 3 pangunahing puwersa sa silangang bahagi ng Hilagang Disyerto. Ang mas mahahalagang bagay ay ang mga spirit weapon na mas mataas sa grade 2, ang concept fragment na nasa itaas ng ika-7 level at ang hindi mabibili na profundity fragment. Dahil ang sikretong ito ay isang bagay na iniwan ng isang Martial Emperor powerhouse, walang pag-aalinlangan na marami ang mga bagay na ito doon. Sa oras na lumabas ako mula sa lihim ng Martial Emperor Powerhouse at makipagkita kay Irish at sa iba pa, aalis na ako sa Woodpeak at sa 5 Element Sect. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko ang lahat kahit anong mangyari at sisikapin kong makuha ang pinakamahusay na benepisyo para sa Woodpeak sa labanan ng 5 peaks. Ito ang magiging kabayaran ko sa Peakmaster of Woodpeak para sa Origin Enhancing Fruit na iyon, sabi ni Alvin sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Alvin sa paglinang at kasabay nito, same time na natutunan ang mga konsepto ng hangin at kulog. Matagumpay pa siyang gumawa ng higit pang mga tagumpay sa huli. Sa ilalim ng pag-asam ng mga alagad ng 5 Element Sects 5 Picks, sa wakas ay itinaas ng The Battle of the 5 Peak ang kurtina nito. Ang Battle of the 5 Peaks ay walang tiyak na venue. Sa halip, ito ay direktang idiniin sa hangin sa makapangyarihang Gold Peak sa 5 Element Sect kung saan posible para sa lahat ng mga disipulo ng Peaks na ipakita ang kanilang buong potensyal. Maagang umaga, ang espasyo sa labas ng Gold Peak ay napuno ng mga taong may napakalakas at sigla. Nang dumating sina Alvin, Dindo, at Conrad, nagulat din sila sa eksenang nasa harapan nila. Ang pumasok sa kanilang paningin ay isang makapal na tao. Si Conrad. Conrad mula sa Woodpeak. Hindi nagtagal, nakilala ng ilang mga disipulo mula sa iba pang mga peaks si Conrad. Si Conrad ay dating isa sa mga pinakatanyag na disipulo sa nakababatang henerasyon mula sa Woodpeak. Maraming tao ang nakakaalam kung sino siya. Mukhang medyo hindi pamilyar ang binata na nakasuot ng purple at ang matayog na binata sa tabi ni Conrad. Maraming tao ang nagsimulang mapansin sina Alvin at Dindo na nasa tabi ni Conrad. Pwede bang? Sila ay Alvin at Dindo. Malakas na bulalas ng isang boses. Agad, lahat ng mga disipulo ng 5 Element Sect sa langit ay lumingon sa kanila at tinitigan silang dalawa. Hindi nagtagal, silang dalawa ang naging sentro ng atensyon ng 10,000 tao. Sila ba ang dalawang batang powerhouse na kinuha ni Woodpeak? Hindi pa lang. Narinig ko na noong una silang sumali sa Woodpeak, agad nilang inalis ang Chendong na iyon sa Woodpeak. Bukod doon, pinilit pa nila ang guro ni Chendong, si Jerry He, na pilayin ang kanyang buong cultivation base gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang Jerry He ay isa sa mga nangungunang elder sa Woodpeak, at ang kanyang cultivation base ay nasa 6th level void transformation. Upang tanggapin ang dalawang ito at hikayatin silang manatili sa Woodpeak, handa niyang isakripisyo ang kanyang buong cultivation base. Mukhang malaki talaga ang tiwala ni Elder sa lakas nila. Mas interesado akong makita kung mababago ng Woodpeak ang kanilang kapalaran na palaging huling lumabas sa Battle of the 5 Peaks ngayon. Lahat ng mga disipulo ng 5 Element Sect ay nakatutok ang kanilang mga tingin kay Alvin at Dindo habang ang talakayan ay nagpapatuloy.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.